Mateo, ang henyo. Credit to the author. M 1991 hanggang 2000. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Nanlaki ang mga mata ng lahat at natigilan. Malinaw na hindi nila inaasahan na magpapatuloy pa rin si Mateo sa paghamon. Sa lohikal na pagsasalita, napatunayan na ni Mateo ang kanyang sarili at hindi na niya kailangang sumugal pa. Pero pinili niya talagang magpatuloy. Pero nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Vic, at nag-aalala niyang sinabi, "Kapatid na Croswell, ikaw." Magsasalita na sana siya, pero naputol ang sasabihin niya. Sabi ni Mateo, "Nangako ako kay Shelby na tiyak na ibibigay ko sa kanya ang buto ng emperador na ito." Makikita sa mga mukha ni Vic, Jin Yang, at ng iba pa ang malungkot na tingin. Hindi pa nila naramdaman na ganoon sila kawalang kakayahan noon. Pinili ni Mateo na magpatuloy, si Shelby ba ang dahilan? Talagang. Pero naunawaan nila sa kanilang mga puso na ginawa iyon ni Mateo para protektahan sila. Kung susuko si Mateo, sa ilalim ng espada ng Empyrean Bone Devil, lahat sila ay mamamatay. Walang sino man ang maaaring makaligtas. Kung gayon, may panganib ba kung patuloy na hamanin ni Mateo ang demonyong may butong Empyrean? Siyempre meron. Masyado nilang napagtanto ang lakas ni Mateo. Ang unang sword move pa lang ng Empyrean Bone Devil ay nakapagpalabas na ng ganitong sword move. Gaano kaya kalakas ang dalawang espada sa likod? Hindi maisip. Malamig na sinabi ng Diablo na may buto, kung gayon, mababawi mo muna ang banal na asensya. Ang kapangyarihan ng pangalawang espada ay higit pa sa iyong imahinasyon. Hindi nagsalita si Mateo. Bahagya lang siyang tumango, agad na lumunok ng isang medicinal pill, at sinubukang mabawi ang kanyang banal na asensya sa lalong madaling panahon. Pero ang iba ay kinabahan nang marinig nila iyon. Lampas sa kanilang imahinasyon. Gaano kalakas iyon? Pero sa lalong madaling panahon, makikita rin nila ito. Pagkatapos ng kalahating araw, ang banal na diwa ni Mateo ay tuluyang nanambalik, na nagdulot ng isa pang kaguluhan. Medyo napakabilis ng paggaling na ito, di ba? Lumapit si Mateo sa Diablo na may buto at sinabi habang nakahawak ang mga kamay, "Senyor, kumilos ka na." Bahagyang tumango ang Bone Devil, at muling walang pakialam na sinaksak ang isang espada. Bagamat ang tindig niya ng pagsaksak ng espada ay katulad pa rin ng dati, nagbago ang mga mukha ng lahat. Power! 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 Kahit na ang mga anak ng tadhana ay nakatayo ng napakalayo, ang talas na nagmumula sa talim ng espadang ito ay nagdulot pa rin sa kanila ng malubhang pinsala, na pawang nagbubuga ng sariwang dugo. Walang nayayanig na banal na asensyang pag-alunalon, ngunit ang mga lugar na dinaanan ng talim ng espada, lahat ay nakalibing sa limot. Ito ang espada ng kamatayan. Kaya nitong lipulin ang lahat. Ang unang galaw ng espada ay parang isang sanggol na natututong maglakad kumpara sa espadang ito. At ito ay ipinakita lamang gamit ang lakas ng isang tunay na Diyos ng pangalawang langit. Sa sandaling ito, wala silang kahit kaunting pagdududa na kahit na ito ay isang powerhouse ng Fifth Firmament True God, hindi rin sila makakataka sa pamamagitan ng isang aksidente sa ilalim ng espadang ito. Labis silang nagtataka kung ano ang gagamitin ni Mateo para harangan ang espadang ito. Sa oras na ito, kumilos na rin si Mateo. Ukit na hangkag ng espada. Ganito pa rin ang galaw. Ang espadang ito ay tunay ngang nakamamangha, ngunit sa ilalim ng pangalawang espada ng Empyrean Bone Devil, wala rin itong kabuluhan kung ikukumpara. Putok. Matapos hamarang ng ilang sandali, ang sword hollow edge ni Mateo ay tuluyan pa ring nalipol. Pagkatapos, ang natitirang momentum ng espada ng Bone Devil ay hindi nabawasan, at dumiretso kay Mateo. Umungol. Isang ungol ng dragon na nakakabigla sa langit ang umalangaw-ngaw sa kalangitan. Kumislap ng husto ang gininto ang liwanag sa katawan ni Mateo, at ang kanyang sigla ay umabot sa mga ulap. Kasabay nito, ang Qinghong Battle Armor ay ganap ding na-activate, na naglabas ng isang nakasisilaw na liwanag. Malalim na balutin ng dragon ng Nirvana daw. Umungol si Mateo, direktang sinalubong ang espada ng Diablo na may buto. Putok. Nagbanggaan ang dalawa ng walang anumang kislap. Nanginginig ang kawalan. Isang guhit ng enerhiya ng espada at isang bola ng gininto ang liwanag ang nagtagpo sa kawalan, walang sino man ang handang sumuko.
Mabilis na nauubos ang dalawang enerhiya. Ang gininto ang liwanag sa katawan ni Mateo ay mabilis na naglalaho. Nang makita ng lahat ang eksenang ito, bawat isa sa kanila ay nagulat hanggang sa sila ay napanganga habang nakanganga ang kanilang mga bibig. Napakalakas na depensa. Talagang malakas niyang nilabanan ang espadang ito ni Mateo. Siya. Mayroon siyang perpektong gininto ang katawan na parang pang-anim na transformasyon. Ilang baraha ang mayroon ang lalaking ito. Yung kayamanan ng espiritong Empyrean na uri ng depensa, perpektong gininto ang katawan para sa ika-anim na pagbabago, ang pinakamataas na depensibong martial technique ng lahi ng dragon. Ang lalaking ito ay talagang nakakabaliw sa mga tao. Sa sandaling ito, paano pa kaya magpipigil si Mateo ng kahit ano? Ipinakita niya ang lahat ng kanyang mga trump card sa kabuuan. Sa usapin ng depensa, siya ang numero 1 sa parehong ranggo. Kapag pinagsama-sama ang tatlong bagay na ito, kahit tumayo siya roon at hayaang tamaan ng Fourth Firmament True Gods, hindi pa rin kayang labagin ng Fourth Firmament True Gods ang kanyang mga depensa. Sa aspetong ito pa lang, hindi ko alam kung ilang beses nang mas malakas si Mateo kaysa kay Jerwin. Ngunit sa kasamaang palad, ang espadang ito ay hindi pinakawalan ni Jerwin, kundi ng Bone Devil ng Empyrean Realm. Kahit na napigilan siya ng lakas ng Second Firmament True God, kahit na na-neutralize pa ni Mateo ang isang bahagi ng puwersa gamit ang Sword Hollow Edge, hindi pa rin kayang tiisin ni Mateo ang mabilis at mabangis na espadang ito. Power! Ang liwanag sa katawan ni Mateo ay direktang naglaho, mabilis na nagbuga ng sariwang dugo, ang kanyang katawan ay direktang lumipad ng ilang libong talampakan na parang saranggola na naputol ang tali. Nagbago ang mukha ni Vic. Gumalaw ang kanyang figure, dali-daling lumapit para suluhin si Mateo. Basang-basa na ng sariwang dugo ang katawan ni Mateo. Ang lakas ng espadang ito ay talagang nakapangangilabot. Talagang natanggap ko. Nanghihina na ba ang mga mata ko? Talagang nagtagumpay siya. Kung ako yan, malamang one shot na agad ang gagawin ko. Di ba? Lahat ay tumingin kay Mateo nang may hindi inaasahang pagkabigla, ang mga matang puno ng hindi makapaniwala. Isang nakakatakot na espada ang talagang natanggap ni Mateo. Dapat malaman ng isa, sila ay dalawang maliliit na kaharian na mas mataas kaysa kay Mateo. Ngunit ang bakas ng enerhiya ng espada na tumagas ay malubhang nakasakit sa kanila. Hindi nakakapagtaka na sinabi ng demonyong may butong Empyrean na ang kapangyarihan ng espadang ito ay higit pa sa imahinasyon ng isang tao. Tunay ngang higit pa sa imahinasyon. Ubo, ubo, ubo. Isang malakas na pag-ubo ang narinig. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Mateo. Pero ang mga pinsala sa kanyang mga laman loob ay napakabigat na ngayon. Hindi man lang siya makatayo. Mula nang mag-cultivate siya hanggang sa perpektong pang-anim na transformasyon na gininto ang katawan, hindi pa siya nagtamo ng ganito kulubang pinsala noon. Ang kapangyarihan ng espadang ito ay tunay ngang lumampas sa kanyang imahinasyon. Tumingin ang Bone Devil kay Mateo at malamig na sinabi, "Junior, napaka-desente mo. Ang potensyal mo kapag inilagay sa panahon ng Empyrean na ito, ay isa na ring ordinaryong henyo. Gayunpaman, desente lang din naman. Medyo malayo ka pa sa pagiging isang tunay na henyo. Matatanggap ng mga tunay na henyo pangatlong sword move ko. Pero ikaw, ang pangalawang sword move ay ang limitasyon mo na. Walang masama kung sabihin ko sa iyo. Ang lakas ng pangatlong sword move ay 50 beses na mas malakas kaysa sa pangalawang sword move. Lahat ay nawala ng imak, mula sa isang pagkabigla, at tuluyang napunta sa isa pang pagkabigla. Ang pagtanggap ni Mateo ng espadang ito ay nagpahiya na sa kanilang kawalan ng halaga. Pero, mula sa bibig ng Empyrean Bone Devil, ganito rin talaga ang talento ni Mateo. Isa lamang. Isang ordinaryong henyo. Kung ang talento ni Mateo ay isa lamang ordinaryong henyo, ano kaya ang magiging hitsura ng isang tunay na henyo? Ang mga anak na ito ng tadhana ay pawang nagmula sa mga dakilang kabisera ng imperyo. Naunawaan nila sa kanilang mga puso na ang talento ni Mateo, kapag inilagay sa mga Heavenly Emperor Body Mandes, ay malamang na isa ring tugatog ng pag-iral. Pero, mula sa bibig ng demonyong may butong Empyrean, isa lamang talaga siyang ordinaryong tao. Gaano nga ba kalakas ang mga henyo noong panahong iyon? Tunay na isang nakakatakot na panahon. Senior, gusto ko. Hamanin. Ang ikatlong espada.
Nagngingit-ngit si Mateo at mahinang sinabi. Ano? Siya. Gusto pa rin niyang hamanin ang ikatlong galaw ng espada, baliw ba siya? Ito na dapat ang huling trump card niya, di ba? Muntik na siyang mapatay ngayon lang. Kaya imposibleng matanggap niya ang ikatlong sword move. Ang pangalawang espada ay makapangyarihan na hanggang sa mawala ng pag-asa ang mga tao. Kaya gaano kalakas ang magiging galaw ng ikatlong espada? Nagdulot ng kaguluhan sa grupo ng mga anak ng tadhana ang mga sinabi ni Mateo. Maging ang Empyrean Bone Devil ay napagpasyahan din na imposibleng matanggap ni Mateo ang ikatlong espada. Pinili pa nga ng lalaking ito na tanggapin ang ikatlong espada ng walang pag-aalinlangan. Baliw ba ang lalaking ito? O sawang-sawa na ba siyang mabuhay? Maaari kayang na-trigger siya ng Empyrean Bone Devil na ito. Tama ang hula nila. Hindi dapat tingnan ng mga tao kung paano karaniwang may itsura si Mateo na parang walang pakialam sa kahit ano. Ang pagmamalaki sa puso niya, walang sino man ang maaaring hamakin ito. Sa simula, gusto lang niyang protektahan si Vic at ang iba pa. Pero ngayon, may dahilan na siya para tanggapin ang ikatlong espada para sa sarili niya. Gusto niyang tumawid sa espasyo-oras at makipagkompetensya sa mga sinaunang henyo. 1992. Gumaling na ba siya ng husto? Maaari kayang ang kinain niya ay isang immortal na tableta. Napakabilis din pala ng paggaling na ito, di ba? Dati, nakita kong parang mamamatay na siya, pero ngayon ay gumaling na siya sa loob lang ng 3 araw. Nang makita ng lahat si Mateo na naglalakad patungo sa Empyrean Bone Devil, bawat isa sa kanila ay nagulat hanggang sa hindi na nila maisara ang kanilang mga bibig. 3 araw na ang nakalipas, hindi man lang makagapang si Mateo para tumayo. Pagkalipas ng 3 araw, naging ganap na maayos ang kanyang kalagayan. Anong klaseng gamot ang nakain ng lalaking ito? Senior, kumilos ka na. Sabi ni Mateo nang may matinding tingin. Tahimik na tumingin ang Bone Devil kay Mateo at dahan-daang inuka ang kanyang bibig at sinabing, Junior, naubos mo na ang iyong potensyal. Imposibleng matanggap ang ikatlong sword move. Ang ikatlong sword move na ito ay nagsanib ng 5 uri ng batas. Hindi mo talaga maisip ang kapangyarihan nito. Napabuntong hininga ang lahat ng malamig. 5 uri ng batas. Ito ba talaga ang kayang gawin ng lakas ng tao? Kaya kayang basta-basta pagsamahin ng mga henyo ng panahong iyon ang 4 o 5 uri ng batas. Malamig na sabi ni Mateo, hindi mo na kailangang sabihin pa. Senior, kumilos ka na. Mahinahong sinabi ng Diablo na may buto, napakaraming bagay ang inilibing sa limot ng labanan sa katapusan ng mundo. Hindi ka mali. Hindi mo na kailangan ang ganitong uri ng kahinaan. Pero dahil buong puso mong hinahangad ang kamatayan, ipagkakaloob ng Empyrean na ito ang iyong hiling. Bantayan mong mabuti. Pagkatapos magsalita, muling itinaas ng Empyrean Bone Devil ang kanyang espada. Ganun pa rin ang eksaktong posture. Pero sa pagkakataong ito, ordinaryo na lang talaga. Para bang tumahimik ang buong mundo. Pagkataas pa lang ng espada, naramdaman na agad ni Mateo ang amoy ng kamatayan na tumatama sa kanya. Ang galaw ng espadang ito, hindi kayang ilarawan ng kahit sino ang mga salita. Nakakakita ng pambihira sa gitna ng karaniwan, ang tunog ng kulog sa pagitan ng katahimikan. Lahat ay nagsisinungaling sa mismong espada. Ito ay isang napakalalim na paggamit ng sword daw. Napakahusay nito sa lahat ng aspeto. Ang mga taong gumagamit ng espada na kayang kontrolin ito sa ganoong antas, bihirang makita ito ni Mateo sa kanyang buhay. Tila ang kabilang panig ay katulad niya noong nabubuhay pa siya, gumagamit din ng iba pang kapangyarihan ng batas gamit ang sword daw, at mula roon ay abot ang tugatog. Iyon nga lang, ang pagsasama ng 4 na uri ng kapangyarihan ng batas sa sword daw ay talagang hindi kayang isipin. Lahat ng mga anak ng tadhana ay nakaramdam ng pagkaantala. Naging mas matalino sila sa pagkakataong ito, lumayo sa sentro ng labanan ng 2 tao, kung sakaling sila ay masangkot. Noong nakaraan, puro malubhang pinsala at pagsusuka ng dugo ang nangyari. Sa pagkakataong ito, mahirap nang sabihin. Sinabi ng demonyong may butong Empyrean na ang lakas ng galaw ng espadang ito ay 50 beses na mas malakas kaysa sa pangalawang galaw ng espada. Ang ganitong uri ng pagtaas ay maaaring ituring na kakilakilabot. Hindi talaga nila maisip kung ano ang aasahan ni Mateo para makayanan ang ikatlong espadang ito.
Ngunit walang duda, umaasa silang lahat na may himala na mangyayari. Kung mamamatay si Mateo sa ilalim ng espadang ito, kailangan nilang tanggapin ang 3 galaw ng espada ng Bone Devil. Sa mga natitirang tao, sino ang may lakas ng loob na harangan ang galaw ng espada ng Bone Devil? Kung mamamatay si Mateo, mamamatay din silang lahat. Pero ang problema, kaya ba itong harangan ni Mateo? Habang nagtatanong sila, pinakawala ng Empyrean Bone Devil ang kanyang espada. Sa pagkakataong ito, wala ng enerhiya ng espada. Lalapit na sana sa kanya ang demonyong may butong Empyrean. Hinawakan ng demonyong may butong Empyrean ang kanyang espada, diretsyong sinaksak ang puso ni Mateo. Pero hindi gumalaw si Mateo at hindi man lang ginamit ang Sword Hollow Edge. Sumuko na. Alam ng lahat na kapag dumating ang espada ng Empyrean Bone Devil sa harap ni Mateo, iyon ay magiging isang nakakagulat na atake na parang nasa langit. Mas mabilis pa sa kayang sabihin ng mga salita. Walang kahit isang korap na mata, dumating ang Empyrean Bone Devil sa harap ni Mateo. Mag-ingat ka, Kuya Crosswell. Kuya Crosswell. Hindi alam ni Vic at ng iba pa kung ano ang gustong gawin ni Mateo. Nang makita ang sitwasyon, namutla sila sa takot. Napasigaw ang lahat sa gulat, hindi nila alam kung ano ang gustong gawin ni Mateo. Pero sa pagkakataong iyon, biglang may nangyaring kakaiba. Mula sa lugar ng dantian ni Mateo, hindi mabilang na asol na pinong sinulid ang gumapang palabas, nagkabuhol-buhol patungo sa espadang may buto. Pu, pu, pu. Ang hangin ay naglabas ng sunod-sunod na mga tunog ng pagsabog. Sa mga lugar na narating ng espadang may buto, ang mga asol na pinong sinulid ay talagang naputol. Ngunit, habang dumarami ang mga pinong sinulid, ang bilis ng pagsulong ng espadang buto ay lalong bumagal. Ito si Dao Mark. Ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng pabago-bagong emosyon ng Empyrean Bone Devil. Paano kaya malilinang ng isang tunay na Diyos sa ikalawang langit ang marka ng Dao? Napakalakas ng kapangyarihan ng espadang ito. Noong una, hindi ito kayang itali ng mga marka ng Dao. Ngunit kalaunan, ang mga marka ng Dao ay lalong dumami, at lalong siksik. Sa wakas, nagkabuhol-buhol na ang espadang may buto. Gayunpaman, hindi doon natapos ang mga marka ng Dao. Sa halip, patuloy silang gumagapang pataas, humahampas patungo sa diablo na may buto. Unti-unti, hindi na kayang humakbang pa ng kahit 1 pulgada ang espadang may buto. Namutla sa takot ang Empyrean Bone Devil, at lalong lumakas ang puwersa sa kanyang kamay. Ang ikalawang kalawakan ay ang tunay na Diyos na naging ikatlong kalawakan ay ang tunay na Diyos, pagkatapos ay naging ikaapat na kalawakan at ang tunay na Diyos. Pero, hindi pa rin ito gagana. Ang aura sa katawan ng Empyrean Bone Devil ay lalong lumakas. Nang pumailan lang ito hanggang sa 7th Firmament True God, sa wakas, ang mga asul na pinong sinulid ay naputol sa isang iglap. Nang nasa 9th Firmament True God, sa wakas ay hindi na nakayanan ni Mateo ang malakas na lakas ng Empyrean Bone Devil at napatalsik palabas. Lahat ay tumingin sa eksenang ito nang may matinding gulat. Sila ay natakot. Ang isang napakalakas na Empyrean Bone Devil ay napilitang itaas ang kanyang cultivation realm sa huli bago pa man siya makawala sa mga asul na pinong sinulid na iyon. Nasaan ang napagkasundo ang nakakatakot na galaw gamit ang espada? Nasaan ang napagkasundo ang parehong larangan ng paglilinang? Ang ikatlong espadang ito, ang demonyong may butong Empyrean, ay tuluyang natalo. Hindi pa nga gumagalaw si Mateo at ang Empyrean Bone Devil ay natalo na ng nakakatakot na asul na pinong sinulid ni Mateo. Napanganga ang lahat sa eksenang ito. Gulat na gulat silang tumingin kay Mateo. Ang kasalukuyang Mateo ay dahan-daang gumapang paitaas mula sa lupa. Nang makita ang malamulto na puting mga mata ni Mateo, hindi na mamalayang nakaramdam ng kilabot ang lahat. Kay lamig ng mga matang ito. Ang kasalukuyang Mateo, ang kanyang disposisyon ay naging parang ibang tao kumpara sa dati. Tila inaliwala ng pares ng mga matang iyon ang lahat ng buhay, walang dalang kahit kaunting emosyon. Makalangit na daw. Iyan ang aura ng heavenly daw. Paano nagkaroon ng ganito kay takot na aura ang isang tunay na Diyos ng pangalawang langit sa kanyang katawan? Nabanggit mo kung gaano kagaling ang mga sinaunang henyo. Kung paanong ang ikatlong espada ay ganito kagaling. Kung titingnan mo ngayon, ganito rin ito, malamig na tiningnan ni Mateo ang diablo na may buto at walang pakialam na sinabi.
Pagpukaw. Nakakainis talaga si Mateo dito. Isang powerhouse na kasing Empyrean ang pinupukaw niya. Nababaliw na ba ang lalaking ito? Gayunpaman, gamit ang mga salita ng Empyrean Bone Devil laban sa kanyang sarili, talagang nagawa ni Mateo na sampilan ang sarili niyang mukha ngayon. Hindi lang hinarang ni Mateo ang galaw ng espadang ito. Pinilit pa niya ang Empyrean Bone Devil na dagdagan ang lakas nito hanggang sa makarating sa Ninth Firmament True God Realm. Katumbas ito ng pagsampal ng Empyrean Bone Devil sa sarili niyang mukha. Bagamat hindi nila ginawa, ang mga anak ng tadhana na ito ay talagang may malayang pakiramdam. Mula sa bibig ng Empyrean Bone Devil, halos hindi na napigilan ng mga sinaunang henyo ang ikatlong galaw ng espada. Pero napilitan na ni Mateo ang Empyrean Bone Devil na itaas ang kanyang kaharian sa Ninth Firmament True God Realm. Pinatunayan nito na ang talento ni Mateo ay mas namumukod tangi kumpara sa mga sinaunang henyo. Gumamit ang Empyrean Bone Devil ng mga hangkag na mata para titigan si Mateo. Gumamit naman si Mateo ng malamig na pares ng mga mata para tingnan ang Empyrean Bone Devil. Dalawang kakaibang mga matang nakatitig ng ganito, tahimik. Pagkatapos ng mahabang panahon, dahan-daang sinabi ng Empyrean Bone Devil, binabawi ko na ang mga sinabi ko kanina. Sa pag-unawa ng True God Realm sa Dowmark, ang ganitong uri ng bagay ay hindi pa nangyayari. Ang talento mo, hindi na kayang husgahan ng mga tao. Habang sinasabi niya ang masalitang iyon, inihagis ng demonyong may buto ng Empyrean ang espadang may buto sa kanyang kamay. Lumipad ang espadang may buto patungo kay Mateo. Labis na nagbago ang mga mukha ng lahat. Sumuko na talaga ang Empyrean Bone Devil. Iyon na ang espadang may butong ito. Tungkol naman sa buto ng emperador ng kanyang kamahalan, maaari mo rin itong dalhin. Isang kababalaghan ang iiral, natatakot ako. Ang susunod na labanan sa katapusan ng mundo ay hindi pa nalalayo, hindi ba? Kamahalan, natapos ko na ang aking misyon, at dapat na rin akong magpahinga. Pagkatapos magsalita ng Empyrean Bone Devil, ang buong katawan niya ay biglang naglaho, nagkalat at naglaho kasabay ng hangin. Walang ekspresyong itinago ni Mateo ang espadang may buto at dahan-daang naglakad patungo sa tuktok ng bundok ng buto. Sa tuktok, ang buto ng emperador ng kilin ay nagbuga ng mga alon ng liwanag na halo, na pumupukaw sa kaluluwa ng mga tao. 1993. Umakyat si Mateo sa hagdan, at lalong lumalakas ang pressure sa katawan niya. Buto ng emperador, kahit na ito ay isang buto ng emperador na dumaan sa hindi mabilang na taon ng binyag, mayroon pa rin itong kanyang pagmamalaki. Walang kahit kaunting emosyon ang pares ng puting mga mata ni Mateo habang malamig niyang sinabi, ang dating kaluwalhatian ay matagal nang naglaho na parang ambon at usok. Gusto mo pa ring magpakita ng kapangyarihan pagkatapos ng kamatayan. Tapos na ang nakaraan, kaya hayaan na natin. Kumalat ang mga marka ni Dao sa katawan ni Mateo. Hindi na dapat pang banggitin pa sa kanya ang pressure na ito. Hindi nagtagal, nakarating si Mateo sa tuktok ng bundok ng buto. Sa harap ng kanyang mga mata ay isang kumpletong buto ng emperador ng kilin. Parang isang sinaunang balon na walang agos si Mateo at iniabot ang kanyang kamay para dumampot. Sa oras na ito, biglang may nangyaring kakaiba. Huwag gumalaw. Isang boses ang narinig mula sa kawalan. Ang makapangyarihang kapangyarihan ng mga batas ay biglang bumalot kay Mateo, na tuluyang nagbigki sa espasyo sa paligid niya. Hahaha. Mateo, ang hirap ng pinagdaanan mo. Tatanggapin ko ang buto ng emperador na ito. Lumitaw ang figure ni Boston, nakatingin kay Mateo ng may pagmamalaki. Lahat ay natulala sa biglaang pagbabago ng mga pangyayari. Walang sino man ang maaaring mag-akala na mayroon pa palang nagtatago sa kawalan. Ito talaga ang sasamba na sumusunod sa Cicada, hindi namamalayan ang Oriole sa likuran. Maliban na lang, paano niya nagawa iyon? Si Boston yung molditang lalaking yun. Siya na talaga ang nasa Fifth Firmament True God Realm. Nakatitig si Jinyang sa figure, gulat at galit na galit. Sa loob lamang ng ilang buwan na hindi siya nakikita, si Boston ay nakagawa na ng paraan upang maging isang Fifth Firmament True God. Nakakapangilabot talaga ito. Nagbuga ng apoy ang mga mata ni Vic habang sinasabi niya, siguro nilunok na ng lalaking ito ang lahat ng Profound Heaven Single Breath Fruits. Sus Mariosep. Hindi ko inaasahan na may ganito pa palang paraan ng pagtatago ang lalaking ito.
Minaliit ko talaga siya. Huli na rin para magmadali sila ngayon. Para kay Boston, madaling maabot ang buto ng emperador. Bukod pa rito, limitado na ang espasyong iyon, hindi na sila makakalusot pa. Sumaryosep talaga. Hindi kaya't walang magawa nating panoorin ang lalaking ito na agawin ang buto ng emperador ng ganoon na lang. Sabi ni Fred nang may ayaw sa mukha. Hey, paano kung nakatanggap siya ng 3 espada? Sa huli, hindi ba't inagaw pa rin ng iba ang buto ng emperador? Malamig na ngiti ang nasa mukha ni Jerwin. Nang makitang naharang si Mateo, labis na natuwa si Jerwin. Mateo, hindi ko inaasahan yun, di ba? Bukod sa Chaos Origin Immobilizing Talisman, mayroon pang ang High Clarity Void Escape Talismans ang matandang ito. Nagbantay kalaban sa matandang ito sa lahat ng paraan habang naglalakbay. Sa huli, hindi ka pa rin ba pinagbabantaan ng matandang ito? Sa pagkuha nitong buto ng emperador, tiyak na maaabot ng matandang ito ang emperador surmounting aura. Ang kaharian ng Heavenly Emperor ay hindi na magiging isang delusyon ng kadakilaan para sa matandang ito. Tumingin si Boston kay Mateo, na tuwang-tuwa sa sarili. Hindi niya kailanman inakalang magkakaroon siya ng pagkakataong makarating sa kaharian ng Heavenly Emperor balang araw. Sa pag-iisip nito, labis siyang natuwa. Pagkatapos magsalita, iniabot niya ang kanyang kamay at hinawakan ang buto ng emperador ng kilin. Ngunit sa oras na ito, isang sinag ng liwanag ang sumilay mula sa buto ng emperador. Ang figure ni Boston ay direktang sumabog palabas na parang bala ng kanyan. Nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha, at bumulong siya, Sentimo, paano Sentimo, broken bar paano nangyari ito? Sentimo. Gayunpaman, isang eksena ang lumitaw na mas lalong nagpagulat sa kanya. Ang Mateo na dating pinipigilan ay dahan-daang bumukas ang kanyang mga yapak, naglakad sa harap ng buto ng emperador, at dahan-daang pinulot ang buto ng emperador. Tila nakakita ng multo si Boston, at napasigaw sa gulat, ito. Paano ito nangyari? Ang aking Chaos Origin Immobilizing Talisman, walang sino man ang dapat na makalutas nito sa loob ng True God Realm. Tiningnan ni Mateo si Boston ng malamig ang mukha at sinabing, Hanggal, ang buto ng emperador ay may espiritualidad. Dahil hinayaan niya kaming subukan ng demonyong buto ng Empyrean at nakapasa ako sa pagsusulit, natural lang na kinilala ako nito bilang kanyang Panginoon. Tungkol naman sa iyong Chaos Origin Immobilizing Talisman, ano ba iyon? Si Mateo, na nasa ilalim ng estado ng mga puting estudyante, ay mayroong divine vestige space sa paligid niya na walang bahid ng napakaraming batas. Paano nga ba talaga kayang matigil ni Mateo ang paggalaw gamit ang isang simpleng Chaos Origin Immobilizing Talisman? Hindi lang sina Boston, Vic at ang iba pa ang labis na nagulat. Natigilan na silang lahat dahil sa Chaos Origin Immobilizing Talisman na ito dati. Ang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan ay halos nagpalungkot sa kanila. Pero hindi man talaga apektado si Mateo. May natitira pang isang Chaos Origin Immobilizing Talisman si Boston. Matagal na niya itong plinano, hinihintay na lang ang huling sandali para samsamin ang tadhana. Sino ang mag-aakala na hindi pala talaga apektado si Mateo? Mula simula hanggang katapusan, isa lang siyang payaso na nagtatalon-talon. Noong nakaraan, inagaw mo ang Profound Heaven Single Breath Fruit. Maswerte ka at mabilis kang tumakbo. Ngayon, ayos lang. Kaya na nating ayusin ang mga kaso. Tumingin si Mateo kay Boston, walang kahit kaunting emosyon. Biglang lumitaw ang bahid ng kalupitan sa mga tingin ni Boston, at sinabi niya ng may malamig na ngiti, aayusin ang mga kaso. Sa mga katulad mo lang, isang second firmament true God. Alam kong kahanga-hanga ka, pero isa na akong fifth firmament true God ngayon. Ano ang kailangan mo para makipagkasundo sa akin? Biglang lumitaw ang isang ghost claw sa kamay ni Boston. Nakakagulat na isa itong Empyrean Spirit Treasure. Tila hindi ito nakita ni Mateo, dahan-daang naglakad papunta kay Boston. Dahil kay Mateo, labis na hindi mapakali si Boston. Ang napakalamig na pakiramdam na iyon ay nagparamdam sa kanya na halos manlamig siya sa lamig. Nagngingit-ngit siya at sumigaw. Extreme Nether Death Soul Claw. Isang nakakatakot na aura ng kamatayan ang agad na sumiklab.
Isang ulap ng itim na gas ang biglang dumagundong patungo kay Mateo. Pero hindi pa rin gumagalaw si Mateo. Lumawak ang mga asul pinong sinulid, mabilis na nagbanggaan sa ulap ng itim na gas. Ang ulap ng itim na gas na iyon ay tila nakakita ng multo, at agad na naglaho sa ere. Nanlaki ang mga mata ni Boston, hindi makapaniwalang tiningnan ang eksenang ito. Ano ba tong mga asul na pinong sinulid na to? Walang kahit kaunting pag-aalinlangan, tumalikod si Boston at tumakbo. Maliban na lang, huli na ang lahat. Ang bilis ng pag-abot ng Divine Marks ay mas mabilis pa kaysa sa kanyang inaakala. Sa isang kisap mata, siya ay nilamon ng Divine Vestige Space. Maligayang pagdating sa aking mundo. Nanliit ang mga mata ni Boston, ang kanyang mukha ay tila nalilito at nalilito habang sinasabi niya, ang iyong mundo. Hindi na bago kay Boston ang maliliit na mundo. Pero ang mundo ni Mateo, ngayon lang niya nakita. Paano nagkaroon ng ganito kaliit na mundo? Sinubukan niyang gamitin ang kanyang kakayahan at gamitin ang kanyang kapangyarihang pandaigdig. Ngunit laking gulat niya nang matuklasan niya na ang kanyang kapangyarihang pandaigdig ay hindi pala kayang magpakawala ng enerhiya mula sa kanyang katawan sa lugar na ito. Ito. Anong klaseng lugar ito? Lalong nag-alala at natakot si Boston sa kanyang puso. Sa lugar na ito, para siyang isang mortal. Hindi, sandali, mas mababa pa kaysa sa isang mortal. Sabi ni Mateo, hindi mo kailangang malaman. Kailangan mo lang malaman na ang tinatawag mong kapalaran ay wala sa harap ko. Ngayon, maaari ka nang umalis at mamatay. Pagkatapos magsalita, itinuro ni Mateo ang daliri papunta sa kanya. Biglang sumabog si Boston sa kawalan. Nang muling lumitaw ang kanyang figure, naglaho na lang si Boston at nawala ng malay. Nang makita ng iba ang eksenang ito, bawat isa sa kanila ay natigilan at hindi makapagsalita. Tuwang-tuwa si Vic at ang iba pa, at mabilis na tumakbo palapit sa kanila. Kuya Croswell, nasaan si Boston? Malamig na sabi ni Mateo, patay na. Tumawa ng malakas si Vic at sinabing, alam ko na. Hindi maganda ang magiging resulta ng kawawang apo na ito. Brother Croswell, napakabait naman ang paraan niya, para madali niyang malutas ang Chaos Origin Immobilizing Talisman. Sumulyap si Mateo sa kanya at malamig na sinabi, mga kaliit-liitang panlilinlang, walang dapat ikatakot. Nang masulyapan ito ni Mateo, pakiramdam ni Vic ay nahulog siya sa isang silong na may yelo. Hindi mapakali si Mateo kay Vic. Gumalaw ang kanyang katawan, mabilis na sumugod papunta sa malayo. 1994. Kuya Croswell. Nagbago ang ekspresyon ni Vic at ng iba pa, dali-daling hinabol si Mateo. Bigla niyang naramdaman na hindi pamilyar itong si Mateo sa harap niya. Kapatid na Croswell, saan ka pupunta? Napakabilis ng galaw ni Mateo. Hindi talaga nahabol ni Vic at ng iba pa at tanging sigaw lang ang nagawa nila mula sa likuran. Biglang tumigil ang mga yabag ni Mateo, at sinabi niya sa malamig na boses, huwag mo akong sundan. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagtalikod ko sa mga dating kaibigan. Nanigas ang mga figure ni Vic at ng iba pa, at medyo hindi makapaniwalang nakatingin kay Mateo. Ito pa rin ba ang Mateo na kilala nila? Habang pinapanood si Mateo na umalis, hindi siya pinaglaruan ni Vic at ng iba pa. Ang Mateo na ito sa harap ng kanilang mga mata ay masyadong nakakatakot at masyadong malamig. Kung sumunod lang sila, malamang ay papatayin niya sila ng walang pag-aalinlangan. Kuya Song, anong problema kay Kuya Croswell? Nagtatakang tanong ni Jin Yang. Medyo pangit ang ekspresyon ni Vic habang sinabi niya sa seryosong boses, ang pamamaraan ng paglilinang ni Brother Croswell ay talagang napakabihirang gawin, na kahit baliwalain ang cultivation realm ay agad na patayin ang kanyang kalaban. Pero, tila mayroon itong malaking epekto at makakaapekto sa ugali ng isang tao. Nagbago ang mukha ni Jin Yang at sinabi niya, ano ang gagawin dito? Hindi naman siya magpapatuloy ng ganito, di ba? Umiling si Vic at sinabing, syempre hindi. Pero kung magpapatuloy siya sa pagkultibo ng ganito, malamang na magiging isang walang kapantay na powerhouse siya nang walang kahit kaunting emosyon sa huli. Ang mga ekspresyon ng ibang tao ay pawang pangit nang marinig nila ito.
Itinuring na nila si Mateo bilang isang sinumpaang kaibigan habang buhay at kamatayan at labis na nag-aalala para kay Mateo. Ito. Kung gayon ayos lang ba talaga para sa atin na hayaan siyang umalis ng ganoon na lang? Nag-aalalang tanong ni Fred. Relax ka lang, nakita mo rin ang lakas niya. Para mapilitan ng Empyrean Bone Devil na itaas ang kanyang kaharian sa Ninth Firmament True God Realm, walang magagawa sa kanya ang mga ordinaryong panganib. Bukod dito, kahit ganito siya ngayon, hindi rin niya posibleng itulak ang sarili niya sa daan patungo sa kapahamakan. Sa katunayan, sa tingin ko ay mas kalmado na siya kaysa dati sa ganitong estado, buntong hininga ni Vic. Ang iba ay sandaling natigilan at hindi alam ang gagawin. Kapatid na Song, ano na ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ni Jin Yang. Pinag-isipan ito ni Vic at sinabing, medyo tapos na ang usapin. Kaya bumalik na tayo sa bilog at hintayin si Brother Crosswell. Pagkalipas ng 3 buwan, sa wakas ay bumalik na si Mateo sa bilog. Nang makita ni Vic at ng iba pa si Mateo, bawat isa sa kanila ay labis na natuwa. Kuya Crosswell, bumalik ka na. Pinag-alala mo kami ng husto nitong mga nakaraang buwan. Sabi ni Fred. Ngumiti si Mateo at sinabing, pasensya na, pinag-alala ko ang lahat. Sa tabi, biglang nagsalita si Vic ng may gulat, Kuya Crosswell, nakalusot ka na naman ba? Dahil hindi nagkita sa loob ng maikling 3 buwan, si Mateo ay lumakas pa sa isa pang maliit na kaharian. Sa kasalukuyan, naabot na niya ang tugatog ng 3rd Firmament Origin Peel Realm at isang hakbang na lang ang layo niya sa 4th Firmament Origin Peel Realm. Tumango si Mateo at sinabing, may isa na naman akong hindi inaasahang pangyayari nitong mga nakaraang buwan at nalagpasan ko ito dahil sa isang aksidente. Nihalata rin ni Vic na tila ayaw masyadong magsalita ni Mateo tungkol sa mga pangyayari nitong mga nakaraang buwan. Kaya naman tinikom niya ang kanyang bibig ng may katalinuhan. Pero ang paglaki ng realm ni Mateo ay nagbigay pa rin sa kanya ng isang gulat. Naunawaan ni Vic, sa ilang taong ito, na ang implikasyon ng pagtawid ni Mateo sa isang maliit na kaharian ay hindi na siya ang dating tao. Ang kasalukuyang pakikipaglaban ni Mateo sa mga powerhouse ng 5th Firmament True God, malamang ay madali rin iyon. Pagkabalik sa bilog, humupa na ang lahat. Nagmasid sandali si Mateo. Ang mga anak ng tadhana na ligtas na nakabalik sa bilog ay wala pang isa sa 10. Bagamat ang Ancient God Battlefield na ito ay puno ng mga maswerteng pagkakataon, ito rin ay lubhang mapanganib. Ngunit ang mga nakabalik ay kadalasang may malaking pagbuti sa lakas, ang kanilang mga aura ay mas malakas ng isang antas kumpara sa dati. Sa gitna ng karamihan, nakita pa ni Mateo ang isang pamilyar na figure. Si Jerwin iyon. Sinusuri rin ni Jerwin si Mateo. Nang matuklasan niyang tumingin si Mateo sa paligid, agad niyang inikat ang kanyang ulo at hindi nang ahas na salubungin ang mga mata nito. Para sa kasalukuyang Jerwin, kumakabog ng husto ang puso niya. Natatakot siya, natatakot na baka pumunta si Mateo para maghanap ng gulo sa kanya. Hindi inaasahan ni Jerwin na 3 buwan pa lang ang lumipas at direktang lumakas si Mateo dahil sa isang maliit na kaharian. Noong nasa 2nd Firmament True God Realm si Mateo, hindi pa siya kayang tapatan. Ngayon, mas lalong hindi na siya kayang tapatan. Kung determinado si Mateo na maghanap ng gulo sa kanya, hindi niya kakayanin ang mga kahihinatnan. Mabuti na lang at sinulyapan lang siya ni Mateo at walang balak na lumapit para maghanap ng gulo. Saka lang siya nakahinga ng maluwag. Mula nang pumasok sa Ancient God Battlefield hanggang ngayon, halos 1.5 taon na ang lumipas. Sa natitirang oras, lahat ay pumasok sa meditasyon, naghihintay na matapos. Siyempre, mayroon pa ring ilang mga anak ng tadhana na patuloy na naghahanap ng maswerteng pagkakataon sa labas, at isa-isang bumabalik sa bilog. Sa isang iglap, natapos na ang 3 taong limitasyon. Muling narinig ang boses ng makapangyarihang Heavenly Emperor. Binabati ko ang lahat ng inyong mga anak ng tadhana, na umaani ng masaganang ani sa sinaunang larangan ng digmaan ng mga Diyos. Gayunpaman, umaasa ako na maaalala ng lahat ang kabaitan ng aking pamilya Jian. Sa hinaharap kung may anumang kahilingan ang aking pamilya Jian, umaasa ako na hindi ito tatanggihan ng lahat. Masyadong magalang ang Panginoong Emperador sa langit. Ang usapin ng pamilyang Jian ay usapin ko.
Panginoong Emperador sa langit, makakaasa kayo. Talaga, sigurado. Nagmamadaling sabi ng grupo ng mga anak ng tadhana. Kasunod nito, nagpatuloy sa pagsasabing ang makapangyarihang emperador ng langit, matapos ninyong maranasan ito, ang inyong mga kapalaran ay muling magbabago. Pagkatapos ninyong makabalik, hayaan ninyong makita ito ng inyong mga Panginoon ng lungsod. Sige, magpaalam na tayo rito. Nang marinig ito, lahat ay may bakas ng pananibik sa kanilang mga mukha. Ang karamihan sa kanila ay imperial na aura. Ang mga emperador na nakapaibabaw sa aura ay minorya lamang kung tutuusin. Kung makakapag-evolve sila tungo sa Emperor Surmounting Aura, magkakaroon sila ng pag-asa na mapasok sa kaharian ng Heavenly Emperor sa hinaharap. Magiging malaking swerte iyon para sa kanila. Tutal, sa ganitong antas ng malaking kabisera ng imperyo, napakahirap talagang makapasok sa kaharian ng Heavenly Emperor. Sa gitna ng karamihan, bahagyang kumunat ang noo ni Mateo, dahil pakiramdam niya ay kasalukuyang binibigyan siya ng pansin ng emperador sa langit. Tila hindi mali ang kanyang pananaw. Talagang nakuha niya ang atensyon ng pamilyang Jian at maging ng mga lihim ng Heavenly Emperor. Pero wala siyang sinabi, hinihintay na matapos ang Ancient God battlefield gaya ng iba. Nagsasaya ang lahat, ngunit isang kislap ng liwanag ang nakita at agad na naglaho ang bilog. Lahat ay pinapante sa pasilyo. Sa bodymande ng mga malalim na lihim, yumuko si Yongsan sa Heavenly Emperor Profound Secrets at sinabing, Ama, ang batang iyon na nagngangalang Mateo ay nakakuha ng buto ng emperador ng kilin sa loob ng Ancient God battlefield sa pagkakataong ito. Bukod pa rito, nakapunta pa siya sa Crepe Myrtle Cave. Tumaas ang kilay ng Heavenly Emperor Profound Secrets at gulat na sinabi niya, ang Crepe Myrtle Cave ang lugar kung saan namatay ang Heavenly Emperor Crepe Myrtle. Ang kapwa dawis na si Crepe Myrtle ay isang kilalang transcendent Heavenly Emperor noong nakaraang panahon. Sa loob ng Crepe Myrtle Cave ay puno ng mga panganib. Siya, isang tunay na Diyos, ay talagang pumasok sa Crepe Myrtle Cave. Gayon din, maaari niyang harangan ang tatlong espada ng Empyrean Vast Universe. Ipinapakita nito na ang kanyang talento ay katulad din ng mga henyo ng nakaraang panahon. Malinaw na hindi makapaniwala si Yongsan Jian at sinabing, oo nga. Palaging pinagmamasdan ni Ron Jian ang batang ito. Matapos niyang makuha ang buto ng emperador ng kilin, mag-isa siyang pumasok sa Crepe Myrtle Cave. Ang lugar na iyon ang nagpoprotekta sa lahat ng pagsisiyasat. Kaya hindi rin nalaman ni Ron Jian kung ano ang ginawa ng batang iyon sa loob. Tumango ang Heavenly Emperor Profound Secrets at sinabing, kahit na umalis ang emperador na ito, hindi ko rin masisiyasat ang sitwasyon sa loob ng Crepe Myrtle Cave, lalo na ang pag-usapan si Ron Jian. Ang batang ito ay talagang nagiging mas interesante. Pinag-isipan ito ni Yongsan at sinabing, pare, may natuklasan din si Ron Jian na interesante. 1995. Oh. Sabihin mo na. Mausisang sabi ni Heavenly Emperor Profound Secrets. Nang matanggap ni Mateo ang ikatlong sword move ng Empyrean Vast Universe, pinilit siya ni Mateo na itaas ang kanyang kaharian sa Ninth Firmament True God Realm bago talunin si Mateo. At pagkatapos noon, tila nagkaroon ng malaking pagbabago sa disposisyon si Mateo, patungo sa Crepe Myrtle Cave ng mag-isa. Malinaw na alam ni Yongsan ang tungkol sa mga ginagawa ni Mateo na parang likod ng kanyang kamay. Nang marinig ito ng Heavenly Emperor Profound Secrets, talagang nagpakita siya ng pagkamangha. Ang Ninth Firmament True God Realm. Ang tindi ng ibig sabihin nito. Kahit ang emperador na ito ay hindi rin naman ganito kalakas sumusuway sa langit noon. Anong klase Diyos ba ang batang ito? Gayunpaman, ang malaking pagbabago sa disposisyon ay nagpapakita rin na ang kanyang pamamaraan ng paglilinang ay may problema. Bukod pa rito, hindi maliit ang problema. Kung makakamit man niya o hindi ang kadakilaan sa hinaharap, ito ay isang bagay na hindi alam, bulalas ng Heavenly Emperor Profound Secrets ng may paghanga. Tumango si Yongsan at sinabing, ganito rin ang nararamdaman ng batang ito. Gayunpaman, kung interesado si tatay sa kanya, bakit hindi gumawa ng panghuhula?
Tumawa ng may pag-aalinlangan ang Heavenly Emperor Profound Secrets at sinabing, sa tingin mo ba ay hindi ako nagsagawa ng panghuhuli noon? Hindi mo ari ng batang ito. Nanliit ang mga mata ni Yang Sen, labis na nagulat ang puso niya. Sige, dito na matatapos ang bagay na ito. Malapit nang magbago ang mundo. Umaasa ako na ligtas na malalampasan ng aking pamilyang Jian ang kapighatsang ito. Bahagyang bumantong hininga si Heavenly Emperor Profound Secrets at naglakad palayo habang ang mga kamay ay nasa likod niya. Sa loob ng Virtuous Wind Establishment, tiningnan ni Shelby si Mateo ng 5 tao na medyo nagulat sa kanyang puso. Sa pagbubukas ng Ancient God Battlefield sa pagkakataong ito, ang kanilang Extreme Lock Great Imperial Capital ay nagkaroon ng mahigit kalahati ng balik. Sa mga nakaraang taon, maganda na ang pagkakaroon ng 2 o 3 taong bumalik. Ang tuluyang pagkalipol ay hindi rin imposible. Sa katotohanan, sa pagbubukas ng Ancient God Battlefield sa pagkakataong ito, maraming mga anak ng tadhana ng mga daklang kabisera ng imperyo ang walang kahit isang nakabalik. Sa pagkakataong ito, hindi lang 5 ang bumalik, bukod pa rito, bawat isa sa 5 ito ay nagkaroon ng malaking pagbuti sa lakas. Lalo na si Vic, naabot na niya ang tugatog ng 4th Firmament True God. Ang 3 pang tao ay nakalusot din sa 4th Firmament True God. Maging si Mateo ay nakalusot din sa 2 maliliit na kaharian ng sabay-sabay. Masasabing isa itong sitwasyon na may masayang katapusan. Mukhang marami kayong naani sa Ancient God Battlefield ngayon. Sabi ni Shelby. Ngumiti si Vic at sinabing, lahat ng ito ay dahil kay Brother Crosswell sa daan. Kung hindi dahil sa kanya, malamang ay tuluyan na tayong nalipol. Tama. Noong babalik tayo, sinabi ng Lord Heavenly Emperor na lahat ng ating kapalaran ay may mga pagbabago. Iniisip ko kung mahahanap ba tayo ng City Lord. Tumango si Shelby at sinabing, natural lang. Gaya ng sinabi niya, tinipon niya ang aura viewing art at tumingin kay Vic at sa iba pa. Siyempre, sinasadya niyang iwasan si Mateo. Hindi siya naglakas loob na tumingin. Ayos lang sana kung hindi siya tumingin, pero isang tingin lang at napatalon siya sa takot. Nang makita ni Vic ang ekspresyon ni Shelby, nag-aalinlangan siyang nagtanong, anong problema, Panginoon ng lungsod? Napanganga si Shelby at sinabing, kakaiba. Talagang kakaiba. Sa pagpunta ninyo sa Ancient God Battlefield, lahat kayo ay talagang nakarating sa Emperor's Surmounting Aura. Tingnan ko ulit. Gaya ng sabi niya, tinipon niya muli ang aura viewing art at muling sinuri ang mga ito ng mabuti. Ang tadhana ng 4 na tao ay talagang nakalusot na sa aura ng emperador. Hindi ka panipaniwala ito. Sa loob ng buong dakilang kabisera ng imperyo, 4 na aura ng emperador ang sabay-sabay na lumitaw. Ito ay kakaiba sa uri nito. Kung tungkol naman kay Vic at sa iba pa, bawat isa sa kanila ay labis na nasasabik. Si Vic ay orihinal na mayroong pinakamataas na aura ng imperyo. Siya ay isang pag-iral na isang hakbang na lamang ang layo mula sa maabot ang aura ng emperador. Ang paglusot sa aura ng emperador na nakapalibot dito ay isang bagay na may katwiran. Ngunit ang iba ay labis na ikinagulat ni Shelby. Siyempre, sila mismo ay labis ding nagulat. Sa 3 tao, sina Jinyang at middle stage ay parehong may late stage imperial aura. Si Fred naman ay mayroon lamang middle stage imperial aura. Sino ang mag-aakala na kahit si Fred ay naging emperador na may aura na tumataas? Bagamat ang sinaunang larangan ng digmaan ng mga Diyos ay isang magandang lugar upang baguhin ang kapalaran ng isang tao, hindi rin mangyayari ang ganito kalaking pagbabago. Ang aura na nakahihigit sa emperador ay hindi isang uri ng repolyo. Kadalasan, ang 100 malalaking kabisera ng imperyo ay hindi rin kayang gumawa ng isang aura na nakahihigit sa emperador. Ngunit ngayon, 4 ang sabay-sabay na lumitaw. Kung ibibilang si Mateo, 5 na. Ito. Sandali lang, maaari kayang. Ang problema ay nasa Mateo. Nag-iisip si Shelby tungkol dito sa kanyang isipan. Sa ganitong pag-iisip, naramdaman niyang malamang na mangyari iyon. Natuklasan ni Shelby na ang lahat ng taong napalapit kay Mateo ay tila nagkaroon ng malalaking pagbabago sa kanilang mga kapalaran. Kunin na lang halimbawa si Hogarth.
Sa simula ay hindi pa siya dapat nagkaroon ng pagkakataong bumalik sa Stellar Hall. Sino ang mag-aakala na hindi lang pala siya nakabalik, kundi nakarating pa pala siya sa Empyrean Realm? Ang tadhana na ito ay sadyang sumusuway sa langit. Habang iniisip ni Shelby, lalo niyang nararamdaman na napakataas ng posibilidad. Kailangang malaman ng isa na ang kanilang ninuno, ang Heavenly Emperor Profound Secrets, ay isang nilalang na may tadhana na lubos na sumusuway sa langit. Kaya naman, ang pamilyang Jian ay naging isa sa mga nangungunang pangunahing angkan ng pamilya sa Heavenspan World. Kahit ang mga Transcendent Heavenly Emperor ay kinailangan ding magpakita ng kanilang mukha nang makita ang mga miyembro ng Jian family. Maaari kayang si Mateo ay talagang ganoong pag-iral. Habang nag-iisip si Shelby, lalo siyang nababahala, at lalong nagiging mausisa. Anong klaseng mahiwagang kapangyarihan ang taglay ng Mateo na ito para magkaroon ng ganito kalaking impluwensya? Maliban na lang, hindi siya naglakas loob na tumingin. Sa tuwing naiisip niyang makita ang aura ni Mateo, isang napakalaking panganib ang namumuo sa kanyang puso. Panginoon ng lungsod, ako. Talagang nalampasan ko ang aura ng emperador. Sabi ni Fred nang may matinding pananabik. Mataimtim na sinabi ni Shelby, bakit? Nagdududa ka ba sa Empyrean na ito? Nagmamadaling sinabi ni Fred, huwag kang manggahas, huwag kang manggahas. Ito ay hindi ko lubos na mapaniwalaan. Maraming salamat, Panginoon ng Lungsod. Tumango si Shelby at sinabing, umalis na kayong lahat. Tumigil na kayo Mateo. Alam ni Vic at ng iba pa na ginawa ito ni Shelby para sa buto ng emperador kaya't umalis sila ng may katalinuhan. Pagkatapos umalis ng ilang tao, kinuha ni Mateo ang buto ng emperador. Isang malakas na aura ang agad na bumalot sa buong Virtuous Wind Establishment. Naging seryoso ang tingin ni Shelby, at balis ang sinabi niya, tunay ng buto ng emperador ng kilin yan. Ikaw. Talagang inilabas mo yan. Tumingin si Mateo kay Shelby at sinabing may malamig na ngiti, talagang marunong magplano ang City Lord. Huwag mo bang sabihin sa akin na hindi mo alam kung sino ang nagbabantay sa buto ng emperador ng kilin na ito? Sa biyaheng ito, masasabing maliit lang ang ahit ni Mateo. Ang butong ito ng Kilin Emperor ay hindi ang makukuha ng mga martial artist ng True God Realm. Naghuhukay lang ng hukay para sa kanya itong si Shelby. Hindi lang siya. Ang mga anak ng tadhana na pumunta sa Bone Devil Ridge ay naloko rin ng Pocana. Kung alam lang nila na may isang demonyong may butong Empyrean na nagbabantay sa buto ng emperador ng Kilin, hindi sila sasama kahit pabugbugin hanggang mamatay. Kaya naman, galit na galit si Mateo ngayon. Ang pagkuha niya ng buto ng emperador ng Kilin ay hindi nangangahulugang hindi siya galit. Makapal din ang mukha ni Shelby. Malamig lang siyang nagsabi, ano? Gusto mo bang bawiin ang sinabi mo? Tumingin si Mateo kay Shelby at mahinahong sinabi, hindi sa puntong babawiin ko ang aking salita. Ako, si Mateo, ay isang lalaking tumutupad sa aking salita. Ang buto ng emperador ng Kilin na ito ay natural na para sa iyo. Hindi ko lang alam kung kaya mo itong tanggapin o hindi. Ngumiti si Shelby at sinabing, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Isa lang itong buto ng emperador, kaya paano hindi ito mapipigilan ng Empyrean na ito? Ngumiti lang si Mateo at casual na inihagis ang buto ng emperador sa kabilang panig. Inabot ni Shelby ang kanyang kamay para saluhin ito, ngunit nabalisa ang kanyang isipan. Pero maya-maya lang ay nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Hooray! Kakaibang sigaw ni Shelby, direktang itinapon ang buto ng emperador. Isang sunog ang sumalubong sa kanya. Lumabas na ang kanyang palad ay nasunog na at naging itim na uling. Ang buto ng emperador ng Kilin na ito ay nag-aalab sa init. 1996. Sus Mariosep, anong panlilin lang ang ginawa mo? Tinitigan ni Shelby si Mateo habang sinasabi ito. Malamig na sinabi ni Mateo, masyado mo rin akong minamaliit, Mateo. Ang mga bagay na ipinangako ko, Mateo, ay hindi ko babawiin. Sinabi ko na iyon dati. Tanggapin mo kung may kakayahan ka. Nagngingit-ngit si Shelby at sinabing, hindi ako naniniwala na hindi ko kayang hawakan ang buto ng patay.
Pagkatapos magsalita, biglang kumawala ang presyon ni Shelby mula sa Empyrean. Itinaas niya ang kanyang kamay, isang guhit ng banal na asensya ang lumabas, na bumabalot sa buto ng emperador. Ang kapangyarihan ng isang Empyrean ay napakalakas hanggang sa sukdulan. Si Mateo na nasa tabi niya ay may maputlang kutis na parang patay. Ngunit sa oras na ito, ang buto ng emperador ay naglabas ng isang makinang na liwanag at nagbigay ng banayad ngunit malakas na enerhiya, na siyang nagpabalik sa presyon ni Shelby mula sa Empyrean. Nagbago ang mukha ni Shelby, at pagkatapos ay lalong lumakas ang kapangyarihan ng banal na diwa sa kanyang palad. Gayunpaman, ang banayad na enerhiyang ito ay parang isang bukal. Habang mas ginagamit niya ang lakas, mas lumalakas ang puwersa ng pagtalbog. Putok. Sa wakas ay hindi na ito nakayanan ni Shelby at direktang pinalipad ng makapangyarihang puwersang ito. Pagkatapos, ang buto ng emperador ng kilin ay dahan-daang lumipad pataas at automatikong bumalik sa kamay ni Mateo. Ang pangit ng ekspresyon ni Shelby. Sa puntong ito, paano niya hindi pa rin maintindihan na ito ang buto ng emperador na may sariling kagustuhan, ayaw sumunod sa kanya. Maliban na lang, labis siyang naguluhan. Ang butong ito ng emperador ng kilin ay umiral na sa loob ng bilyon-bilyong taon, Diyos ko, at alam mo kung ilang bilyong taon na ang nakalipas. Bakit pa rin ito magkakaroon ng ganitong nakakatakot na enerhiya? Tumingin si Mateo kay Shelby at malamig na sinabi, kinakalkulo mo ang lahat at pinakuha mo ang buto ng emperador ng mga anak ng tadhana. Pero hindi mo inaasahan na tanging ang isang taong kinikilala ng buto ng emperador ang makakaagaw nito, tama ba? Ang ekspresyon ni Shelby ay napakapangit. May bakas ng sariwang dugo na tumutulo mula sa gilid ng kanyang bibig. Nagtamo na ng mga pinsala ang kanyang mga panloob na organo. Tumingin siya kay Mateo at malamig na sinabi, napakawalang galang na batang yan. Sa tingin mo ba talaga ay hindi ka pinangangahas na hawakan ng Empyrean na to? Sabi ni Mateo nang may bahagyang ngiti, hindi naman sa minamaliit kita, pero ayaw mo talaga akong hawakan. Noong pumasok ako sa Ancient God Battlefield ngayon, ang makapangyarihang Heavenly Emperor ng inyong JN family ay palaging nagmamatsyag sa akin. Ngayon, sa palagay ko kahit ang Heavenly Emperor Profound Secrets ay alam din ang lahat ng aking mga kilos sa loob ng Ancient God Battlefield. Kung tama ang aking mga haka-haka, ang utos ni Profound Secrets Bodhimanda ay paparating na. Ngumiti si Shelby nang may pag-aalinlangan at sinabing, ginagamit mo ba ang Ancestor Profound Secrets para takutin ako? Huho, kung isasantabi mo pa ito, paano magiging katulad ng natutukoy mo, isang simpleng True God Realm, ang pag-eespya ng isang Heavenly Emperor? Dahil sa pag-espiya ng mga powerhouse ng Heavenly Emperor, natural na hindi ito matutuklasan ng mga ordinaryong martial artist. Ngunit ang pamamaraan ng paglilinang na nilinang ni Mateo ay lubhang espesyal, direktang nakaturo sa pinagmumula ng dakilang Tao. Siya ay napakasensitibo sa ganitong uri ng pag-eespya. Kung hindi, hindi rin niya matutuklasan ang pag-espiya ng Heavenly Emperor Profound Secrets. Kahit na isa lamang itong bakas ng malabong pakiramdam, ang pakiramdam na ito ay patuloy na umiiral simula nang pumasok sa Ancient God Battlefield. Malinaw na ipinahihiwatig nito na may patuloy na nag-eespya sa kanya. At sa Ancient God Battlefield, sino pa ang may ganitong kakayahang bukod kay Ron Jien? Naunawaan ni Mateo sa kanyang puso na dahil binibigyang pansin siya ng mga nasa mataas na antas ng pamilyang Jien, tiyak na hindi nila siya bibigyan ng matinding suntok. Napakalakas ng kuryosidad ng mga miyembro ng pamilyang Jien. Nagkibit balikat si Mateo at nakangiting sinabi, hindi ba't ang pamilya Jien mo ang pinakamahalaga sa paniniwala sa tadhana? Kung gayon, sa tingin mo ba ay panandalian lang ang buhay ko? Hindi napigilan ni Shelby na mabulunan ng marinig iyon. Tama iyon. Bagamat hindi niya direktang magagamit ang aura viewing art kay Mateo, ramdam niya ang sukdulang tadhana ni Mateo. Mukhang hindi naman ito panandalian. Sa puntong ito, kahit si Hogarth ay napansin ito. Bilang Panginoon ng Extreme Lock Great Imperial Capital, na nag-aaral ng mga misteryo ng swerte, paano niya hindi ito mararamdaman? Maaari kayang. Totoo ang sinabi ni Mateo. Nagkataon lang din na pag-usapan iyon.
Sa oras na ito, nagising ang isip ni Shelby, at nakatanggap ng isang boses. Ang mensaheng ito ay personal na ipinarating ng Emperador Shenlong sa langit. Hindi naman basta-basta na lang ang pagkagulat ni Shelby. Tumingin siya kay Mateo ng may pagtataka, at ang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala. Sino si Emperador Shenlong sa langit? Isa iyon sa mga ninuno ng pamilyang Jian, isang napakalakas na kapangyarihan ng Transcendent Heavenly Emperor. Kahit na si Shelby ay isang makapangyarihang rehiyon din, kumpara sa Heavenly Emperor Shenlong, wala siyang kwenta. Si Heavenly Emperor Shenlong ay ang biolohikal na anak ng Ancestor Profound Secrets. Ang Ancestor Profound Secrets ay nabuhay ng milyon-milyong taon. Ang kanyang mga supling ay napakarami. Ngunit ang mga taong kayang mabuhay hanggang ngayon na tulad niya ay mabibilang lamang sa isang kamay. Ang Emperador Shenlong sa langit ay isa sa mga natitirang iilan na may magagandang nagawa. Dahil si Heavenly Emperor Shenlong mismo ang nagpasa ng boses, ano ang kinakatawan nito? Kinakatawan nito na maaaring talagang binibigyang pansin ng Ancestor Deep Secret si Mateo. Ito. Paano ito naging posible? Su Tao, ang buto ng emperador na ito ay hindi nakatadhana sa aming pamilyang Jian. Kaya huwag mong gawing mahirap ang mga bagay para kay Mateo dahil dito. Bukod pa rito, kailangan ninyong bigyan ng mas malalim na atensyon ni Hogarth ang batang ito. Naiintindihan mo ba? Direktang umalangaw-ngaw sa isip ni Shelby ang mga salita ng Emperador Shenlong sa langit. Oo, naintindihan ni Su Tao. Matiim na tumingin si Shelby, at agad na sumagot sa isip niya. Iisa lang ang pangungusap na iyon at hindi na muling nagsalita si Heavenly Emperor Shenlong. Sa tapat niya, agad na naintindihan ni Mateo ang panginginig ng buong katawan ni Shelby. Hindi niya inaasahan na ang tagubaylang ito ay dumating sa tamang oras. Lahat ng nauna ay pawang mga haka-haka niya lamang. Ang pagsasabi niya ng mga ito ay natural lamang na may balak na takutin ang kabilang panig. Pero ngayon, lahat ng kanyang mga hula ay nakumpirma na. Tila ang nagbigay pansin sa kanya sa loob ng pasilyo ay talagang si Heavenly Emperor Profound Secrets. Nakatitig si Shelby kay Mateo. Matagal niyang hindi napigilan ang sarili niyang emosyon. Kakaiba talaga ang batang ito, kahit na hindi makapagsalita ang mga tao. Kahit siya ay hindi rin ito matukoy ang mga powerhouse ng Heavenly Emperor. Paano nalaman ng batang ito? Isa pa, kahit na minamanmanan siya ni Heavenly Emperor Ron Jian, paano niya nalaman na sinusundan siya ng Heavenly Emperor Profound Secrets? Kung matutukoy man niya ang pag-espiya ni Ron Jian, maiintindihan pa rin niya ito. Pero sino nga ba ang Heavenly Emperor Profound Secrets? Sa Heavenspan World na ito, ang mga kayang makipagkompetensya sa Heavenly Emperor Profound Secrets ay talagang hindi nakahihigit sa bilang ng mga daliri sa magkabilang kamay. Ang kanyang kapangyarihan ay pinagtibay sa loob ng hindi mabilang na mga taon. Isang True God Realm tulad ni Mateo, anong klaseng kapital ang kanyang ginamit para matukoy ang mga pinagmamasdan ng Heavenly Emperor Profound Secrets? At saka, anong klaseng nilalang ang Heavenly Emperor Profound Secrets? Ang sining na ito ng pagsisiyasat sa mga lihim ng langit ay nilikha ng kanyang matandang sarili. Kung mausisa siya tungkol kay Mateo, hindi ba't siya mismo ang gagawa ng panghuhula? O kaya ba kahit ang mga Ancestor Deep Secrets ay hindi rin kayang hulaan ang kapalaran ni Mateo? Ito ay sadyang hindi kapanipaniwala. Ang hinala sa puso ni Shelby ay lalong lumalakas. Habang nag-iisip siya, lalo siyang nababahala. Habang nag-iisip siya, lalo siyang nagiging mausisa. Ang kanyang kuryosidad ay parang pasang kumakamot, halos dinudurog ang kanyang puso. Gayunpaman, hindi talaga siya nang as na manektik kay Mateo. Sa halip, si Mateo ang tumingin kay Shelby ng walang emosyon at malamig na sinabi, mukhang natanggap mo na ang balita. Ang masasabi ko lang sa iyo ay nakatakda kayong magkita-kita sa buto ng emperador na ito ngunit hindi kayo nakatadhana na magkasama. Power! Hindi napigilan ni Shelby ang pagbuga ng isang subo ng matandang dugo. Alang-alang sa buto ng emperador ng kilin na ito, naghintay siya ng walang ideya kung ilang 10,000 taon. Ngunit sa huli, nakuha rin ito ng batang ito.
Ang mahalaga ay naglabas pa ng utos na kamatayan ang mga matataas na opisyal para huwag nang makialam pa sa bagay na ito. Pero kung wala na, wala na. Pero hindi ba pwedeng ipagmalaki ni Mateo ang kanyang katalinuhan pagkatapos ng nangyari? Pinagsisihan ito ni Shelby hanggang sa maging berde na ang kanyang mga bituka. Kung matagal niya lang alam, hindi niya hahayaang makapasok si Mateo sa Ancient God Battlefield. Ngayon, maayos naman ang lahat ng ito ay naging regalo sa kasal ni Mateo. Ngunit muli, maaari kayang ito ay itinalaga rin ng mga kalangitan. 1997. Haha. Binabati kita Brother Hogarth sa pagkamit ng kaharian ng isang Empyrean, tunay na dapat batiin. Nang makita ni Mateo si Hogarth, masayang-masaya ang mukha nito. Dahil hindi siya nakikita ng 3 taon, si Hogarth ay isa ng makapangyarihang Empyrean realm ngayon. Tigilan mo na ang pang-aasar sa kuya mo. Kapag naging Empyrean ka, kalahati ng papuri ay mapupunta sa iyo. Sabi ni Hogarth sabay tawa. Ang kasalukuyang Hogarth ay puno ng kagalakan. Hindi na siya mukhang matanda at yumao tulad noong unang beses na nakita siya ni Mateo. Ang negatibong reaksyon ng Heavenly daw ay tuluyan ang nawala. Nang makarating siya sa Empyrean Realm, bigla na lamang siyang nagkaroon ng mahabang buhay. Ang kasalukuyang Hogarth ay hindi na ang masungit na Extreme Light Imperial City's Profound Secrets Pavilion Lord. Nang makitang ganito si Hogarth ngayon, tuwang-tuwa rin si Mateo para sa kanya mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Hindi lang nakabalik sa tugatog si Brother Hogarth ngayon, kundi mas lalo ka pang bumuti. Nakakapagpakalma rin ito sa akin. Ngayon, una kong bibisitahin si Brother Hogarth. Pangalawa, para magpaalam kay Brother Hogarth, nakangiting sabi ni Mateo. Nagbago ang mukha ni Hogarth nang marinig iyon at sinabing, bakit? Aalis na ba? Mateo at sinabing, Heavenly Eagle Imperial City, ang panig na iyon ay hindi pa matatag. Hindi ko mapapanatag ang loob ko. Mas mabuting bumalik na ako sa lalong madaling panahon. Naantig din ang puso ni Hogarth nang marinig niya ito. Bagong tatag ang Heavenly Eagle Imperial City. Gayunpaman, agad na ibinaba ni Mateo ang mga bagay doon para lamang makabawi ng pasasalamat. Para sa kanya, hindi nagatubiling pumasok si Mateo sa Ancient God Battlefield, naranasan ang buhay at kamatayan. Naunawaan ni Hogarth sa kanyang puso. Hindi dapat tingnan ng mga tao kung paano nalusutin ni Mateo ang dalawang magkasunod na maliliit na kaharian sa loob ng Ancient God Battlefield sa simpleng paraan. Ito ay dahil ang mga panganib na kanyang naranasan ay talagang hindi maisip. Dati siyang elder ng Stellar Hall at natural na alam niya ang mga panganib ng Ancient God Battlefield. Ang ganitong uri ng bagay ay madalas mangyari sa kasaysayan ng Extreme Lock Great Imperial Capital, kung saan tuluyang nalipol ang isang buong puwersa. Bumantong hininga si Hogarth at sinabing, kung gayon, hindi na kita pipigilan. Kapag libre ako mamaya, pupunta ako kay Heavenly Eagle para bisitahin ka. Pinagsalikop ni Mateo ang kanyang mga kamay at nakangiting sinabi, kapatid na Hogarth, kailangan mong tuparin ang iyong pangako. Sa loob ng bulwagan ng City Lord Manor ng Heavenly Eagle Imperial City, nakaupo ang 2 lalaki, 1 babae, at 3 kabataan. Sa ibaba nila, sina City Lord Rodel Liger, Cold Feather, at ang iba pa ay nakaluhod sa lupa. Malamig na ngiti ang sinabi ng binata sa kaliwang bahagi, Rodel, ang iyong Southridge 10 cities ay nagkamit ng autonomiya at inangkin ang pagkahari, na hindi iginagalang ang aking 5 Firmament Great Imperial Capital. Paano ka nakikiusap? Ang binatang ito ay tinatawag na Dave Deng, ang nangungunang henyo ng pamilyang Deng ng 5 Firmament Great Imperial Capital. Dahil nasa buong 5 Firmament Great Imperial Capital siya, isa rin siyang napakahusay na tao. Ang lalaking nasa kanang bahagi ay tinatawag na Dion, ang nangungunang henyo ng Dai family ng 5 Firmament Great Imperial Capital. Kung tungkol naman sa malamig na dilag na nasa gitna, siya ang numero 1 henyo ng City Lord Manor ng 5 Firmament Great Imperial Capital, si Stella. Ang mga nangungunang henyo ng 3 pangunahing pamilya ng 5 Firmament Great Imperial Capital ay nagtipon-tipon sa Heavenly Eagle Imperial City.
Sa harap ng tatlong magagaling na henyong ito, hindi man lang nang ahas na huminga ng malakas si Rodel. Ang tatlong taong ito ay malinaw na kumakatawan sa 5 Firmament Great Imperial Capital upang pumunta at kondenahin sila sa kanilang mga krimen. Sa ngayon, ang sitwasyon ng Heavenly Eagle Imperial City ay katumbas ng pag-ukit ng isang lugar sa loob ng saklaw ng jurisdiction ng 5 Firmament Great Imperial Capital, pag-ukit ng teritoryo at pag-angkin ng pagkahari. Paano kaya hinahayaan ng 5 Firmament Great Imperial Capital na mangyari ang ganitong bagay? Ang Heavenly Eagle Imperial City ay hindi isang lugar tulad ng Extreme Light Imperial City na walang nang-ahas na mang-asar. Naisip ni Rodel na dahil malayo ang Southridge 10 Nations sa sentral na autoridad, hindi sila makikialam. Maaaring hindi man lang ito papansinin ng 5 Firmament Great Imperial Capital. Pero sino ang mag-aakala na pagkatapos ng ilang dekada, kumakalat pa rin ang balita? Ito. Nagkakamali ang tatlong Panginoon. Tayo. Paano maipapakita ng ating Southridge 10 cities ang kawalang galang sa 5 Firmament Great Imperial Capital? Si Lord Mateo ay isa lamang inspector ng pagpapatrolya ng 9 Pledge Imperial Capital. Isa tayong lungsod sa ilalim ng pamumuno ng 9 Pledge Imperial Capital. Sabi ni Rodel. Malamig na ngumiti si Dave at sinabing, iniisip mo ba kaming tatlo na mga hanggal? Kaya pa ba ni Yu Wenfeng na pamunuan kayong lahat ngayon? Natarante si Rodel sa kanyang puso ngunit sinabi pa rin, natural na kayang pamahalaan. Hindi napigilan ni Dave ang mabulunan nang marinig iyon at sinabing may malamig na ngiti, mukhang. Hindi kaluluha nang hindi nakikita ang kabaong. Sa tingin mo ba, sa pagkakakilanlan ng batang Panginoong ito, kailangan ko pa ng anumang ebidensya para patayin ka, isang maliit na Panginoon ng lungsod ng Imperial? Pagkatapos magsalita, biglang tumaas ang aura sa katawan ni Dave, at biglang sumiklab ang nakakatakot na presyon sa True God Realm. Paano nagawang harangan ni Rodel, isang simpleng Fourth Firmament Celestial Deity, ang isang nakakatakot na pag-alo ng enerhiya? Nadurog ang mga buto sa kanyang katawan hanggang sa pumutok ang mga ito. Power! Diretso na sa mukha ng malaking dugo sina Rodel at ang iba pa, na nagtamo na ng matinding pinsala. Sa upuang may karangalan, ibinuka ni Stella ang kanyang bibig at malamig na sinabi, sige, tumatanggap lang sila ng utos mula sa mga tao. Hindi pa lumalabas ang salarin, kaya walang silbi ang pagpatay sa kanila. Sumanghel si Dave ng malamig at sinabing, mga mababang uri ng nilalang na ito. Hindi nila sila binibigyan ng kahit kaunting kulay, hindi nila alam ang aking husay. Halika, mga kasama. Ikinulong ninyo ang ilang taong ito sa mga piitan para sa akin. Kapag bumalik na si Mateo, ikinulong ninyo siya kasama ang iba pa. Sa ilalim ng utos, ilang sundalong nakabaluti ang pumasok mula sa labas. Nakakagulat na nasa pinakamataas na antas sila ng kanilang lakas sa True God Realm. Pero hindi na nila kailangang kumilos pa, sina Rodel at ang iba pa ay nakaabang na at humihinga. Mabuti na rin ang hindi mamatay. Matapos silang harapin, malamig na sumanghel si Dion, mas matigas ang ulo ng mga taong ito. Natatakot ako na nadamay na sila sa impluwensya ng Mateo na yan. Natatakot ako ngayon, kung ang batang nagngangalang Mateo ay may 3 ulo at 6 na braso o wala. Hinarap ni Dave si Stella Lay sa upuang panggalang na may mapangutyang ngiti at sinabing, binibining Z, ano ang susunod nating gagawin? Malamig na sinabi ni Stella, lahat ng may koneksyon kay Mateo, itapon silang lahat sa mga piitan. Kapag bumalik na ang Mateo na iyon, ikulong siya at dalhin sa 5 Firmament Great Imperial Capital kasama ang iba pa. Nagpalitan ng tingin sina Dave at Dion, parehong lihim na nagulat sa kanilang mga puso. Kahit babae itong si Stella, hindi naman ordinaryong uri ng kalupitan ang mga pamamaraan niya. Sa ganitong paraan, katumbas ito ng pag-ikot sa Southridge 10 City sa isang iglap. Pero, mayroon pa ring 2 makapangyarihang True God Realm sa lungsod na ito. Ang First Firmament True God na iyon ay hindi problema. Pero ang Fourth Firmament True God na iyon ay malamang na hindi madaling harapin. Tiningnan ni Dave si Stella nang may kahulugan at sinabi. Dahan daw ang tumayo si Stella at malamig na sinabi, iwan mo sa akin ang Fourth Firmament True God na iyan.
Ang iba, kayo na ang bahala. Kung may lumaban, patayin ninyo sila ng direkta. Sa oras na ito, sina Chen Bale, White Light, Cooper Nigel, at ang iba pa ay nagtipon-tipon. Walang mabuting intensyon ang mga taong ito. Nakasimangot na sabi ni Chen Bale. Si Stella at ang iba pa ay pawang mga nasa gitnang yugto ng True God Realm powerhouses. Hindi siya kayang tapatan nila. Nagbago ang ekspresyon ni White Light, at sinabi niya, sino ba ang may pakialam? Kung hindi mo talaga kayang ayusin, makipag-away ka na lang sa kanila. Umiling si Maxine at sinabing, hindi maipapayo na maging padalos-dalos sa bagay na ito. Dahil sa lakas nila ngayon, hindi tayo ang kanilang katapat. Sa bagay na ito, hintayin na lang natin si Mateo na dumating at lutisin ito. Sa ilalim ng epekto ng mga medicinal pills ni Mateo, ang ilan sa kanila ay pawang mga Peak 9 Firmament Celestial Deity powerhouses na ngayon. Isa na lang silang hakbang ang layo mula sa True God Realm. Gayunpaman, ang ganitong uri ng kapangyarihan ay hindi dapat banggitin sa harap ng tatlong tao ni Stella. Pero napakatuso talaga ng iilang taong ito. Pagpasok pa lang nila sa lungsod, tinakpan na nila ang lahat ng hanay ng mga sundalo. Ngayon, hindi na pwedeng kumalat ang balita. Kung talagang babalik si Big Brother, hindi ba't diretso na lang siyang papasok sa isang patibong? Nakakunot ang noo na sabi ni White Light. Pero umiling si Chen Bale at sinabing, sumasang-ayon ako sa opinyon ni Miss Leng. Dahil sa talento ni Master, tiyak na nakarating na siya sa True God Realm ngayon. Kahit na hindi siya kapantay nila, hindi rin siya mapipilit ng iilang taong ito na manatili. Hanggat maayos si Master, maayos ang lahat. 1998. Hindi nagtagal, kumalat na ang balita. Ang mga tao mula sa City Lord Manor pati na rin ang mga makapangyarihang tao na may kaugnayan kay Mateo, kabilang ang mga nasa Celestial Deity Realm ay pawang itinapon sa bilangguan. Isang malakas na True God Realm powerhouse, si Chen Bale, ay direktang tinamaan ng isang galaw ng palad mula sa kanyang kalaban, na nagresulta sa malubhang pinsala. Ang mga gwardyang nakasuot ng itim na baluti na dinala ng tatlong malalaking makapangyarihang mandirigma ang namamahala sa depensa ng buong lungsod. Ang lahat ay pinapayagan lamang na pumasok at hindi pinapayagang lumabas. Nagkagulo ang buong lungsod. Sa loob ng ilang taon na ito, ang mga martial artist ay namuhay ng komportable sa Heavenly Eagle Imperial City sa ilalim ng pamamahala ni Mateo. Ang kasaganaan ng alchemy daw ng Heavenly Eagle Imperial City ay nakaakit din ng maraming martial artist. Ang kabuuang lakas ng mga martial artist sa lungsod ay tumaas na ng malaki. Ang mga pagbabagong ito ay kitang-kita sa mga mata ng lahat. Ang mga martial artist sa lungsod ay labis na ayaw sa mga sundalong nakasuot ng itim na baluti na biglang sumulpot. Masyado lang malakas ang mga kalakasan ng mga sundalong nakasuot ng itim na baluti na ito. Kaya naman, hindi sila nang ahas na lumaban. Lahat ay nang ahas na magalit ngunit hindi nang ahas na magsalita. Kung nandito lang sana si Lord Mateo sa lungsod, siguradong hindi maglalakas loob na magpakawala ng kontrol ang mga lalaking ito. Hay nako! Nabalitaan ko na ang mga dumating ngayon ay mga middle stage True God Realm powerhouses ng 5 Firmament Great Imperial Capital. Kahit nandito si Lord Mateo, malamang na mahirap ding pigilan ang rumaragas ang alon. Sa likod nila, nakatayo ang isang makapangyarihang Empyrean. Kahit ang pag-iisip tungkol dito ay nanginginig ang mga tao. Maaari kayang ang Heavenly Eagle Imperial City ay babalik sa dati nitong estado sa huli. Halos hindi tayo nakaranas ng ilang magagandang araw. Ang mga dakilang kabisera ng imperyo ay kinakatawan ng mga makapangyarihang impirin. Ang mga makapangyarihang Empyrean ay kumakatawan sa kawalan ng kayang magagapi. Sa loob ng napakahabang panahon, hindi kailanman inakala ng mga martial artist ng Heavenly Eagle Imperial City na maaari silang masangkot sa mga powerhouse ng Empyrean. Kayang patayin ng ganitong antas ng kapangyarihan ang hindi mabilang na mga lungsod ng imperyo sa isang kumpas lang ng kamay. Hindi sila nasa parehong mundo nila. Ngayon, dahil tinarget sila ng ganitong uri ng powerhouse, walang humpay na nagrereklamo ang lahat sa kanilang mga puso. Mas mabuti na sana ang mga araw ngayon kaysa noong nakaraan. Sino ba naman ang handang bumalik sa nakaraan? Tama.
wala pa bang powerhouse ng Fourth Firmament True God sa lungsod? Walang ideya kung sino ang nagsalita, muling binuhay nito ang pag-asa ng lahat. Ang hindi nila alam ay kasalukuyang kinakaharap ni Stella si Benji tong sa oras na ito. Ako ba ang gumagawa ng hakbang, o ikaw mismo ang gumagawa? Malamig na sabi ni Stella, nang walang kahit kaunting emosyon. Malamig na sabi ni Benji, isang galaw lang ang gagamitin ko. Kung matatanggap mo yan, papasok ako sa bilangguan ng mag-isa. Siya ay kasalukuyang isa lamang initial stage 4th Firmament True God, ngunit si Stella ay isang peak 5th Firmament True God. Halos mayroong pagkakaiba sa dalawang maliliit na larangan ng cultivation sa pagitan ng dalawang tao. Bagamat isang makapangyarihang Empyrean si Benji, ang kanyang lakas ay hindi maituturing na malakas sa mga Empyrean. Ang kanyang pinakamahalagang pagkakakilanlan ay isa pa ring alchemista. Bahagyang tumango si Stella at sinabing, sige, bibigyan kita ng pagkakataong ito. Sige na. Bahagyang ngumiti si Benji. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at itinuro ang isang daliri. Nagsimulang manginig ang buong kawalan. Bahagyang nagulat si Stella sa mukha, ngunit mabilis na bumalik sa normal ang ekspresyon nito. Para lamang marinig siyang umiyak ng mahina, habang ang kanyang maliit na palad ay walang awang iginagalaw. Sa isang iglap, isang nakapangangilabot na kapangyarihan ng batas ang halos tatama sa kalawakan. Nanliit ang mga mata ni Benji, agad na nakaramdam ng matinding pressure. Putok. Dalawang kapangyarihan ng batas ang matinding nagbanggaan sa hangin, ang figure ni Benji ay lumipad pa atras. Tiningnan ni Stella si Benji na bumagsak sa lupa at malamig na sinabi, hindi naman masama ang lakas, pero medyo kulang pa rin. Pagkatapos niyang magsalita, umalis na siya na nakalagay ang mga kamay sa likod niya. Tumawa ng mapait si Benji, para bang isa siyang tigreng damapo sa kapatagan na inaapi ng isang aso. Ngunit masunurin pa rin siyang pumasok sa bilangguan. Nang makapasok si Mateo sa Heavenly Eagle Imperial City, agad niyang napansin na may mali. Kumunat ang noo niya pero naglakad pa rin papunta sa direksyon ng City Lord Manor. Panginoon Mateo. Bumalik na si Panginoong Mateo. Di nagtagal, nakilala ng mga martial artist sa lungsod si Mateo, lahat ay nagpapakita ng kalahating puno ng pag-asa at kalahating takot na mga mukha. Naramdaman ni Mateo ang kakaiba sa kanilang mga titig, ngunit hindi niya ito pinansin at sumagot lamang ng isang ngiti. Bigla, isang batang martial artist ng Divine Lord Realm ang humawak kay Mateo at nag-aalalang sinabi, Lord Mateo, hindi ka maaaring pumunta sa City Lord Manor. Bilisan mo at umalis ka. Kumunat ang noo ni Mateo, iniisip na may nangyari nga. Anong nangyari? Tanong ni Mateo. Sinabi ng martial artist ng Divine Lord Realm, kamahalan, huwag mo nang pakialaman yan. Bilisan mo na at umalis ka na. Huli na ang lahat kung hindi ka pa rin aalis. 5 makapangyarihang puwersa ng Firmament Great Imperial Capital ang nakapalibot na sa buong lungsod hanggang sa kahit tubig ay hindi na makalusot, naghihintay na lang sa iyong pagdating. 5 Firmament Great Imperial Capital. Nagulat si Mateo sa kanyang puso, hindi inaasahan na ang problema ay talagang nagmula sa 5 Firmament Great Imperial Capital. Hindi siya naging inspector ng Southridge na nagpapatrolya na may kinikilingan na mentalidad ng pagtatatag ng isang rehimeng separatista. Hindi niya magagawa iyon kahit napapuntahin siya sa 9 Pledge Imperial Capital para magulat at magbigay pugay araw-araw. Kung tungkol naman sa 5 Firmament Great Imperial Capital, natural lang na mas imposible iyon. Maliban na lang, hindi inaasahan ni Mateo na ang 5 Firmament Great Imperial Capital ay aktwal na nakialam sa liblib na Southridge 10 cities. Tumango ang martial artist ng Divine Lord Realm at sinabing, tama. Nagpadala sila ng 3 middle stage True God Realm powerhouses. Ang kanilang mga kakayahan ay pawang napakalakas. Kahit ang 4th Firmament True God powerhouse na iyon ay natalo. Bilisan mo at umalis. Kung hindi ka pa rin aalis, huli na talaga ang lahat. Nanliit ang mga mata ni Mateo nang marinig ito. Hindi alam ng iba kung sino si Benji, pero alam ni Mateo. Isang makapangyarihang Empyrean si Benji. Kahit na makalaban niya ang isang 5th Firmament True God, hindi pa rin dapat matalo si Baotong.
Dahil nagawa nilang talunin si Benji, ang lakas ng mga taong dumating sa pagkakataong ito ay talagang napakalakas. Pero ang mas inaalala ni Mateo ay ang kaligtasan ni Benji. Yung fourth firmament true God na binanggit mo, ayos lang ba siya? Unti-unting naging malamig ang tono ng boses ni Mateo. Umiling ang martial artist ng Divine Lord Realm at sinabing, paano nalalaman ng hamak na ito ang mga bagay na ito? Alinman sa dalawa, ang mga tao mula sa City Lord Manor at ang mga taong may kaugnayan sa kamahalan ay halos lahat ay nahulog na sa kamay ng kaaway. Buhay at kamatayan ay hindi alam. Hindi alam ang buhay at kamatayan. Kumulo ang ulo ni Mateo. Sina Chen Bale, White Light, Maxine, at Jiang Jade Hall, lahat sila ay mga taong lubos na malalapit kay Mateo. Kung mamatay silang lahat, talagang mababaliw si Mateo. Mateo, totoo yan. Bilisan mo at umalis ka na. Ang mga gwardya sa lungsod ngayon ay napalitan na. Malamang ay nabalitaan na nila. Kung hindi ka pa rin aalis, huli na ang lahat. Malinaw na nirerespeto ng Divine Lord Realm na ito si Mateo. Puno ng pag-aalala ang kanyang mga salita. Huminga ng malalim si Mateo at pinilit na pakalmayan ang sarili. Alam niya na sa antas ng taong ito, imposibleng malaman ang mga detalye ng bagay na ito. Kailangan pa munang makipagkita sa kabilang panig ang insidenteng ito bago ito makumpirma. Kung may mamatay talaga, tiyak na wawasakin ni Mateo ang 5 Firmament Great Imperial Capital. Biglang ngumiti ng malapad si Mateo at nagtanong, kapatid, ano ang pangalan mo? Nagulat ang martial artist ng Divine Lord Realm at napabulalas, ito. Ang mababang loob na ito ay tinatawag na Mingjiang. Tumango si Mateo at nakangiting sinabi, Mingjiang, natatandaan ko na. Pagkatapos magsalita, ang kanyang figure ay gumalaw, dumiretso sa direksyon ng City Lord Manor. Pero sa pagkakataong iyon, biglang may nangyaring kakaiba. Isang sinag ng liwanag ng espada ang mabilis na dumaan na parang hangin mula sa 10,000 talampakan ng layo, at agad na dumating. Pero hindi si Mateo ang target. Natural na naramdaman ni Mateo ang liwanag ng espada at biglang gustong humarap. Maliban na lang, huli na ang lahat. Putok. Direktang winasak ng mga nakakakilabot na alon ng batas si Mingjiang. Paano mahahadlangan ng isang simpleng makapangyarihang Divine Lord Realm ang espada ng isang tunay na Diyos? Bilang mamamayan ng isang 5 Firmament Great Imperial Capital, ang maging traidor at magbigay ng payo sa mga tao. Tunay na isang ordinaryong tao. Hindi ka dapat malungkot sa kamatayan. Isang malambing na boses ang sumigaw mula sa malayo. Ang boses ay kaaya-aya, ngunit ang kilos ng lalaki ay napakalupit. 1999. Bagamat nasa isang mataong kalye ito, ang buong lungsod ay walang kapantay na tahimik. Tanging ang maamong boses na ito lamang ang umaalingaw-ngaw. Dahan daw ang naglakad si Stella palapit na parang isang dalagang nasa langit na bumababa sa mundo ng mga mortal. Ang pagpapakitang iyon ang nagpaguho sa lahat ng buhay. Pero sa paningin ng kasalukuyang Mateo, isa itong kalansay. Isang kulay rosas na kalansay. Wala siyang puso, malamig ang kanyang pakiramdam, at minamaliit niya ang lahat ng may buhay. Sa kanyang mga mata, siya ay paraiso, hindi pinahihintulutan ang kahit kaunting pagsuway. Kamahalan, bilasan ninyo at umalis na kayo. Huli na ang lahat kung hindi pa rin kayo aalis. Kamahalan, ang tawag ko sa akin ay Mingjiang. Ilang pangungusap lang ang sinabi ni Mingjiang kay Mateo sa kabuuan, at patuloy pa rin sa kanyang pandinig ang mga salitang iyon. Ito rin ang unang pagkakataon na nakita ni Mateo ang batang martial artist na ito ng Divine Lord Realm. Nakita niya ang damdamin ng pag-idolo ni Mingjiang sa kanya mula sa mga mata ng kabilang panig. Siya ay inosente. Pero pinatay siya ng babaeng ito sa harap niya ng ganoon lang. Hindi mapapatawad. Isang napakalamig na hanggaring pumatay ang agad na kumalat sa buong kalye. Sa mga lansangan, parang biglang bumaba ng ilang degree ang temperatura. Walang ekspresyong tiningnan ni Stella si Mateo at sinabing may naaawa, galit ka ba sa isang hamak na ordinaryong tao? Nakakaawa talaga. Ipinapakita rin nito ang iyong kawalan ng kakayahan. Hindi mo siya mailigtas at gayon din, hindi mo rin mailigtas ang iyong sarili.
Hindi naman sa ayaw magligtas ni Mateo, pero masyadong naunawaan ng espadang iyon kanina ang sitwasyon. Puno ng pag-aalala ang kanyang puso para sa white light at sa iba pa. Sa sandaling gumalaw siya, ginamit niya ang lahat ng kanyang enerhiya, at pagkatapos ay dumating ang espada mula sa ibang direksyon. Wala siyang oras para lumingon at iligtas si Ming Jiang. Kahit alam niya ang spatial law, hindi rin ito makakarating sa tamang oras. Nanlamig ang dalawang mata ni Mateo habang nagtatanong, para sa iyo, parang damo ba ang buhay ng tao? Ako ang pinupuntirya mo, kaya bakit ka gagawa ng hakbang laban sa isang taong walang kwentang tao? Mahinahon ang tingin ni Stella habang sinasabi, isang hamak na ordinaryong tao lamang. Kung siya ay napatay, kung gayon ay napatay na siya, ano ang magagawa mo sa akin? Bukod pa rito, hindi siya isang taong walang kaugnayan sa kanya. Nagbigay siya ng payo sa iyo. Ang pagre-rebelde laban sa amin sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon ay parehong krimen ng pagiging kasuklam-suklam. Sa tabi, hindi napigilan ni Dave ang pagtawa habang sinasabi, talagang hanga na tao. Malinaw na mahina siya, pero gusto pa rin niyang ibahagi ang kanyang pakikiramay sa isang hamak na ordinaryong tao. Hindi ko talaga alam kung paano niya napagtagumpayan ang pag-abot sa kanyang kaharian. Tumawa rin si Dion kahit hindi niya gusto at sinabing, napakabilis ng cultivation speed ng batang ito. Ang impormasyong natanggap namin ay maaaring nakarating na siya sa True God Realm. Hindi ko inakalang isa na siyang Third Firmament True God. Gayunpaman, napakahina pa rin nito. Malamig na sinabi ni Stella, kahoy na walang ugat, damong walang tubig. Gaano man kataas ang kaharian, wala rin itong saysay. Sunod-sunod na nagsalita ang 3 taong ito. Hindi komportable ang mga martial artist ng Heavenly Eagle habang nakikinig. Sa paningin ng mga mapagmataas na hinirang ng langit, silang lahat, ang mga taong ito, ay pawang mga walang kabuluhang nilalang lamang. Isa pang bawas, hindi ito mahalaga sa mga palalong pinili ng langit. Siyempre, ganito rin sa buong Heavenspan World. Pagkatapos nilang maranasan ang pamamahala ni Mateo, naramdaman nila na isa itong paraiso sa langit. Iba si Mateo sa mga matataas at mapagmataas na pinili ng langit. Magagalit siya ng husto para sa isang hamak na sibilyan. Ang ganitong uri ng mainit na pakiramdam ay hindi pa nila naranasan noon. Tumingin si Mateo kay Stella, ang kanyang mukha ay nanlalamig habang sinasabi niya, patuloy kayong tatlo sa pag-uusap tungkol sa kanya bilang isang hamak na ordinaryong tao. Iniisip ba talaga ninyo na kayo ay mga dragon o mga phoenix sa gitna ng mga tao? Sa aking paningin, kayo ang mga hamak na ordinaryong mamamayan. Puno ng pangungutya ang kanyang mga salita. Kalmado ang ekspresyon ni Stella at hindi nagalit. Malamig lang ang sinabi niya, nakikipagtalo ka ba sa bibig at dila? Wala talagang kwenta ang katawa-tawang dignidad mo. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon, kung mapapanalo mo ang kahit sino sa aming tatlo, maaari kong isama ang mga tauhan ko at umalis. Hindi talaga gaanong nauunawaan ng 5 Firmament Great Imperial Capital si Mateo. Nakatanggap sila ng tip na nagsasabing si Mateo ay kumikilos ng mag-isa. Doon lang nila sinimulang bigyang pansin ang isang liblib na Southridge 10 cities. Nang suriin nila ito ng bahagya, natuklasan nila na ang sitwasyon ng Southridge 10 cities ay talagang medyo abnormal. Kaya nga, iyon ang dahilan kung bakit nagkaroon ng operasyong ito. Ang dahilan kung bakit sila nagpadala ng isang napakalakas na hanay ng mga tauhan ay dahil alam nilang isang powerhouse ng Fourth Firmament True God ang lumitaw na rito noon. Kung tungkol naman kay Mateo, hindi nila siya inisip kahit kaunti. Pero ang pagdating ni Mateo ay talagang nakapagpagulat sa 3 taong ito. Sa lohikal na pagsasalita, si Mateo ay kaka-rating lang sa True God Realm ngayon. Sino ang mag-aakala na narating na niya ang Third Firmament True God Realm ng ganito kabilis? Pero, kahit na ang tunay na Diyos ng ikatlong firmament iyon, hindi pa rin siya sineryoso ni Stella. Ang unang yugto ng True God Realm at gitnang yugto ng True God Realm ay nasa ganap na magkaibang antas. Malamig ang tingin ni Mateo habang sinasabi niya, hindi na kailangan. Ngayon, wala ni isa sa inyo ang maaaring umalis. Sa paningin ninyo, si Ming Jiang ay isang hamak na ordinaryong tao.
Pero sa paningin ko, 10,000 beses siyang mas marangal kaysa sa inyong lahat. Kaya, gagamitin ko ang dugo ninyo para magsagawa ng seremonya ng pag-alaala para kay Mingjiang. Tumawa ng malakas si Dave nang marinig niya ito at sinabing, kamangmangan, na ilagay ang hamak na ordinaryong tao sa parehong kategorya namin. Gusto mo ba kaming galitin? Aba, nagtagumpay ka. Pagsisisihan mo yan. Pagkatapos magsalita, dahan-dahan siyang lumabas, ang aura ay lalong lumalakas ng lumalakas, at mabilis na umakyat sa tuktok. Isang tunay na Diyos ng ikalimang kalawakan. Nang makita ng mga martial artists sa lungsod ang kaguluhang ito, biglang nagbago ang ekspresyon ng bawat isa sa kanila. Hindi nila maiwasang mag-alala para kay Mateo. Alam nila na ang bawat maliit na kaharian ng True God Realm ay may napakalaking pagkakaiba. Lalo na't mayroong maliit na yugto sa pagitan nina Mateo at Dave. Tumingin siya kay Mateo at sinabing may naaawang tingin, sa simula ay plano kong ikulong at dalhin kayong lahat sa dakilang kabisera ng imperyo. Kung titingnan mo ngayon, hindi na kailangan. Nakita lamang nito ang dalawang uri ng kapangyarihan ng batas na nagsasama-sama ng may perpektong pagkakaisa, ang kanyang aura ay muling tumataas ng isang antas. Nakakakilabot na espiritual na enerhiya ng langit at lupa ang nagtipon-tipon ng walang kabuluhan. Napakalakas. Ito ay hangin at kidlat, dalawang kapangyarihan ng batas na nagsasama. Bukod pa rito, ang dalawang uri ng batas na ito ay nalinang nasa gitnang yugto ng ranggo 6. Tunay ngang karapat-dapat na maging isang henyo na nagmula sa isang dakilang kabisera ng imperyo. Ganito talaga siya kalakas. Mukhang hindi maganda si Lord Mateo. Kahit na mayroon din siyang law fusion, napakalaki ng pagkakaiba ng realm. Hindi mapigilan ng mga martial artists sa lungsod ang mag-alala tungkol kay Mateo. Habang nararating ang True God Realm, ang pagtalon sa mga realm at pakikipaglaban ay lalong naging mahirap. Bukod pa rito, Dave, ang ganitong uri ng henyo ay isang pag-iral na walang talo sa parehong antas sa simula pa lang. Hindi kailanman maiintindihan ng isang taong walang kwenta na tulad mo ang pagkakaiba mo sa isang tunay na henyo. Kung matatanggap mo ang Wind Lightning True Grand Palm na ito at hindi mamamatay, maaaring isaalang-alang ng henyong ito na iligtas ang iyong buhay. Nanlamig ang tingin ni Dave at biglang iniabot ang isang palad, diretsyong tinutukan si Mateo. Pero, sa gitna ng gulat na tingin ng lahat, hindi gumalaw si Mateo kahit isang kalamnan. Oo, walang kahit kaunting pag-alo ng bata sa katawan ni Mateo. Hindi rin siya nakapagpalabas ng anumang enerhiyang espiritual na parang langit at lupa. Siya. Nakatayo roon at hinayaan ang kabilang panig na manakit. Natigilan ang lahat. Nakaharap sa isang makapangyarihang nilalang na dalawang maliliit na kaharian ang mas mataas sa kanya, nakatayo pa rin siya roon at hindi gumalaw. Halos manlambot ang puso ng lahat habang nakatingin kay Mateo nang may pag-aalala sa mga mukha. Ngumiti lang si Stella ng malamig at sinabing, tanga. Agad na dumating ang palad na ito at malakas na binomba ang katawan ni Mateo, sumabog ng napakabilis. Lahat ay tumingin sa eksenang ito nang may lubos na pagkalito, hindi alam kung bakit ginawa ito ni Mateo. Tiningnan ni Dave ang ball ang liwanag na iyon nang may mapanghamak na tingin at may paghamak na sinabi, hanggal na nilalang, iniisip mo ba na isa siyang ipis na hindi mapapatay? Ngunit di nagtagal, naglaho ang liwanag. Isang figure ang nakatayo roon ng may pagmamalaki, nakatayong parang bato. 2,000. Ito. Paano ito posible? Sa totoo lang, ligtas siya. Panginoong Mateo. Paano niya nagawa iyon? Ang lakas ng depensang ito ay talagang napakalakas. May mga sigaw ng mga bulala sa lungsod. Kasunod nito, nagkaroon ng masayang hiyawan. Dahil hindi siya nakikita ng ilang dekada, ang lakas ni Lord Mateo ay lumakas at naging dahilan upang muling manginig ang mga tao. Siyempre, para ito sa kaaway. Nanliit ang mga mata ni Dave, nakatitig ng diretsyo sa figurang iyon, puno ng hindi makapaniwala. Buong pagmamalaking nakatayo si Mateo, walang kahit isang sugat sa gilid ng kanyang manggas. Gaano ba kakakaiba ang kapangyarihang ito sa pagtatanggol? Bahagyang kumunat ang noo ni Stella, halatang labis na nagulat sa eksenang ito. Ngayon lang, mayroong alon-alon ng isang kayamanan ng espiritu ng Empyrean.
Mayroon siyang nagtatanggol na kayamanan ng espiritu ng Empyrean. Malamig na ibinuka ni Stella ang kanyang bibig at sinabi, Empyrean Spirit Treasure. Walang malay na tiningnan ni Dave si Mateo. Agad na bumakas sa kanyang mukha ang matinding tuwa. May hawak na kayamanan ng espiritu ng Empyrean si Mateo. Hanggat napatay niya si Mateo, hindi ba't magiging kanya ang kayamanan ng espiritu ng Empyrean? Paano kaya natatago ang munting iniisip ni Dave mula sa mga mata ni Mateo? Ibinuka niya ang kanyang bibig at malamig na sinabi, gusto mo ba ng kayamanan ng Empyrean Spirit? Walang balak magtago si Dave at nakangiting sinabi, hindi ko inaasahan na mayroon pa ring hindi inaasahang ani sa pagpunta rito. Ang kayamanan ng Empyrean Spirit na iyon, gusto ko. Tumanggaw si Mateo at sinabing, pwede. Basta't kaya mong harangan ang suntok ko. Napahagalpak ng tawa si Dave nang marinig niya ito. Sabi niya, sobrang tiwala sa sarili mong tanga. Iniisip mo ba na sa pag-asa sa isang kayamanan ng Empyrean Spirit para harangan ang atake ko, mas malakas ang lakas mo kaysa sa lakas ng batang Panginoong ito? Kung hindi man lang kayang harangan ng batang Panginoong ito ang suntok mo, hindi ba't nasayang lang ang ilang libong taon na ito? Walang ekspresyon si Mateo. Palagi niyang pinipigilan ang kanyang galit. Sige, kung gayon ay tanggapin mo ito ng maayos. Biglang sumabog ang figure ni Mateo, na parang kidlat na dumating sa harap ni Dave. Napakabilis. Nanliit ang mga mata ni Dave, at biglang sumabog ang kanyang world domain at ang banal na diwa ng proteksyon. Gayunpaman, ang kanyang world domain at protective divine essence ay hindi kayang harangan si Mateo kahit kaunti. Parang iyang matalas na kutsilyo si Mateo, diretsyong sumusugod sa mundong sakop ni Dave, dalawang kamay ang direktang nakahawak sa kanyang mga balikat. Labis na nabahala si Dave sa kanyang puso at desperadong nagpumiglas, gustong-gusto niyang ipagtanggol si Mateo. Ngunit di nagtagal, isang matinding pakiramdam ng pagkapunit ang kumawala sa kanyang katawan. Ito ay labis na masakit. Anong nangyari? Bakit pakiramdam ko hindi na akin ang katawan ko? Ito ang huling naisip ni Dave. Dahil ang kanyang katawan ay napunit na sa kalahati ni Mateo gamit ang brutal na puwersa. Natahimik ang buong lungsod. Lahat ay tumingin sa eksenang ito nang may labis na pagkabigla, at ramdam ang kaba. Pinunit ang isang tunay na Diyos ng ikalimang langit gamit ang kanyang mga kamay, ito ay isang kamangha-manghang tanawin. Ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng ganitong bagay na nangyari sa kanilang buhay. Masyadong nakakagulat, masyadong matindi. Masyadong nakakapagpalaya. Ang iilang taong ito ay palaging mayabang kaysa sa iba, walang tigil sa pagkukwento tungkol sa mga hamak na mamamayan. Sa paningin ng mga taong ito, silang lahat, ang mga ordinaryong martial artist na ito, ay mga target lamang na pagsamantalahan, mga tupang kanilang inaalagaan. Bigla na lang nawasak si Dave dahil kay Mateo. Gitnang yugto. Perpektong panganim na pagbabagong anyo ng gininto ang katawan. Nagsikip ang mga mag-aaral ni Stella at Dion, nakatingin kay Mateo ng may matinding gulat. Ang lakas ng malalaman na katawan ni Mateo ay higit na lumampa sa kanilang imahinasyon. Noon lang nila nalaman na ng harangan ni Mateo ang suntok ni Dave, ang kayamanan ng Empyrean Spirit ay nagdadagdag lamang ng mga bulaklak sa berda. Ang tunay na pinagkakatiwalaan ni Mateo ay ang kanyang malakas hanggang sa matinding malalaman na katawan. Dahil nakamit niya ang isang gininto ang katawan na nasa gitnang yugto ng ika-6 na transformasyon, ito ang maswerteng pagkakataon na nakuha ni Mateo sa loob ng Crepe Myrtle Cave. Sa kasalukuyan, matagal nang pinipigilan ni Mateo ang kanyang galit, kaya kailangan niyang maglabas ng sama ng loob. At si Dave ang malinaw na pinakamahusay na target. Tumayo si Mateo habang ang mga kamay ay nasa likod, tumingin kay Stella, at malamig na sinabi, ito ba ang tinatawag ninyong henyo na sinasabi ninyo? Ganito lang. Hindi ko talaga alam kung saan nanggaling ang tinatawag ninyong pagiging superior. Paulit-ulit mong sinasabi na sila ay mga mababang mamamayan, pero para sa akin, kayo ang mga mababang mamamayan. Masipag silang nagtatrabaho at lumalaban araw-araw upang mabuhay. Madalas silang gumagala sa mga hangganan ng buhay at kamatayan. Nagbibigay sila ng mga mapagkukunan sa inyong lahat, ang mga tinatawag na henyo.
Ngunit sa huli, sila ay naging mga hamak na karaniwang tao na lumabas sa inyong bibig. Hindi ninyo kailangang mag-alala tungkol sa pagkain at damit, hindi ninyo kailangang mag-alala tungkol sa mga mapagkukunan, hindi kayo nagkukulang sa mga pamamaraan ng paglilinang, at ang mga mistiko na kayamanan ay libre para sa inyo na pumili. Sa madaling salita, kayong lahat ay sadyang muling nagkatawang tao. Gayunpaman, hindi pa rin niya ako napigilan. Isang biro. Tandaan ninyong lahat para sa akin, ang pagpatay sa inyo ngayon ay para sa kapakanan ng isang binata na nagngangalang Ming Jiang. Bawat salita at pangungusap ni Mateo ay umalangaw-ngaw sa kapangyarihan, kinokondena sina Stella at Dayon hanggang sa sila ay tuluyang mawalan ng halaga. Natural lang na mayroon siyang ganitong kapital. Dati, ang mga salita ni Dave ay labis na mayabang, hindi seryoso kay Mateo. Pero sa huli, hindi niya kayang saktan kahit isang hibla ng buhok ni Mateo. Hindi niya kayang harangan kahit isang suntok mula kay Mateo. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Stella. Malamig na ngiti lang ang sinabi niya, ito ba ang inaasahan mo? Sa tingin mo ba ay nakulong mo na kami sa pagpatay kay Dave? Isa pa, ang pagpatay mo kay Dave ay isang malaking krimen na. Ikaw at ang mga taong nakapaligid sa inyo ay dapat mamatay. Ngumisi si Mateo at sinabing, ganoon ba? Swoosh! Hindi nawala ang boses at biglang sumikat ang anyo ni Mateo. Agad na naramdaman ni Dayon na nasa tabi niya ang pagkirot ng kanyang anit, isang pakiramdam ng napakalaking panganib ang bumubukal sa kanyang puso. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para depensahan ang sarili, ngunit wala itong naging epekto. Putok! Tumama ang suntok ni Mateo, ang buong pagkatao ni Dayon ay nawasak, naging ulap ng dugo, walang oras para ipagtanggol man lang. At mula simula hanggang katapusan, malamig na nagmasid si Stella mula sa gilid, walang balak tumulong. Ang lakas talaga ni Lord Mateo ay napakalakas na. Hahaha. Talunin mo hanggang mamatay ang grupong ito ng mga mapangham na tao. Panginoong Mateo, sinusuportahan ka namin. Panginoon Mateo, patayin mo ang babaeng iyan. Maghayganti ka para kay Ming Jiang. Nanood ang lahat ng mga martial artists sa lungsod hanggang sa kumulo ang kanilang dugo sa kasabikan, habang sumisigaw ng nakakabaliw. Alam nilang lahat na si Mateo ay bumangon din mula sa wala. Umasa siya sa sarili niyang pagsisikap at unti-unting lumakad hanggang ngayon. Ngayon, si Mateo ang kumatawan sa kanila at tinalo ang mga mapanghamong henyong ito hanggang sa tuluyan silang matalo. Paano silang hindi masisiyahan? Tumingin si Stella kay Mateo at kalmado pa rin habang sinasabi, inaamin kong minamaliit kita. Pero, dito rin nagtatapos ang lahat. Kahit na ang perpektong gininto ang katawan ay kahanga-hanga. Hindi mo pa rin matatakasan ang kamatayan. Ngumisi si Mateo at sinabing, hindi ko talaga alam kung saan nanggaling ang tiwala ninyong lahat, mga tinatawag na henyo na ito. Isang espada ang lumitaw sa kamay ni Stella na parang isang mahika at dahan-dahan niyang sinabi, hindi ko alam di ba? Kung gayon, gagamitin ito ng binibining ito para sabihin sa iyo kung saan nanggagaling ang aking tiwala sa sarili. Iwinasiwas ni Stella ang mahabang espada, at agad na nabasa ang hangin. Batas ng tubig. Kasunod nito, sinenyasan niya gamit ang isang kamay. Isang kumpol ng apoy ang bumalot sa kanya. Batas ng apoy. Nang sumunod na segundo, ang liwanag ng espada ay naging malamig. Isang kulay dilaw kayumang ginahalo ng liwanag ang nagliwanag. Batas ng lupa. Sa lungsod, nagbago ang mga mukha ng lahat ng mga martial artist. Ang mga batas ng 5 elemento, 3 ang lumitaw ng sabay-sabay. Bukod pa riyan, wala pa ring senyales ng paghinto. Itinuro ni Stella ang kanyang espada, at isa pang berdeng ilaw ang sumilay. Isang aura ng buhay ang pumuno sa hangin. Lahat ay sumigaw sa gulat, sentimo, batas ng kahoy. Sentimo. Ayan. Wala nang iba pa, di ba? Nagbago ang ekspresyon ng mga martial artists sa lungsod. Gayunpaman, hindi nangyari ang mga bagay ayon sa gusto ng mga tao. Isang mahinang sigaw ang pinakawalan ni Stella, at isa na namang kapangyarihan ng batas ang sumilay. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.